Kabangers TV. Mahalaga ang pagkakaibigan sa kahit saang aspeto ng buhay. Ngunit kung masasagasaan nito ang kaligtasan ng mas nakararami, ano ang pipiliin mo? Ang pagkakaibigan na matagal niyong binuo na puno ng masasayang alaala o ang kaligtasan ng mga taong inosente at mga taong nagsisimula pa lang na mangarap sa buhay? Ito ang agam-agam sa kalooban ng veteranong sundalo na si Solomon. Nagkaroon ng pagdadalawang isip sa pagdedesisyon na kalaunan ay muntikan ng maging dahilan ng kanilang pagkasawi. Halina't samahan natin ang ating mga bida sa kanilang kakaiba at kapanapanabik na paglalakbay. Ako po si Kabanong, ang inyong lingkod. Sama-sama natin pasukin ang kwento ng mga sundalong nawawala sa probinsya ng Bukidnon. Pero kung bago pa lang kayo sa ating channel, kung maaari pakipindot na ninyo ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong mga video. Pakipindot na rin po ang like at mag-comment na rin po sa baba pag nagustuhan niyo po ang ating kwento. At mas maganda, pakishare na rin po ang ating video. Tatanungin po namin malaking utang na loob ang inyong gagawin ito para patuloy namin kayo mabigyan ng magagandang mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Sir, we need to leave now, sir. The target is moving. Approaching na sila rito, sir. Nakatulog na yata sila. Duwag ka ba? Hindi tayo alis dito. Tatapatan natin sila kahit na ano mangyari. We need to finish our mission. Kung hindi tayo alis dito, sir, mamamatay tayong lahat. Hindi lang sila basta pupunta rito. May 4 silang grupo na pupunta rito at kukornerin nila tayo rito. Galing ang information nito sa spy natin, sir. Massacre ang mangyayari, sir. Massacre! We need to leave now! What the hell? Man! Move! 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 Sa unang pagkakataon, nagawang makinig ni Major Solomon sa kabaro niyang mas mababa ang ranggo sa kanya. Sa mga ganoong sitwasyon kasi, kayang-kaya naman talaga niyang ibaba ang kanyang pride. Meron kasing pananaw si Major Solomon na sa mga alanganing sitwasyon, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pride. Ang kaso nga lang, hindi pa sila nakakalayo nang nakasalubong na nila ang isa pang grupo ng mga rebelde. Hindi nagdalawang isip ang mga yon na paunanan sila ng bala. Sa isang iglap, marami agad ang nabawa sa kanilang mga kasamahan. Nagmamadaling nagtago ang mga sundalo sa likod ng malaking puno. Sarento! Dalhin mo ang mga kasama natin sa camp number 1. Now! Pero paano kayo, sir? This is not the right time para isipin ang kapakanan ko. Mas mahalaga ang mga kasama natin. Kailangan nyo makarating doon. Kailangan nyo makuha ang mga gamit natin sa kampo. Dahil kung hindi, malalaman ng mga rebelde lahat ng impormasyon na meron tayo. Kami nang bahala rito. Kayo mga wala pang tama ang umalis na. Go! Pero sir, ang sabi niyo dati, hanggang kamatayan, sama-sama tayo. Dati yun. Nagbabagong pananaw ng tao depende sa sitwasyon. Ngayon na, mahalaga sa akin ang mga dokumentong meron tayo sa kampo at ang buhay ninyong mga bagong sibol. So now, move! Pero sir, Sergeant Joshua Mariano, that's my last order. Sir, yes sir! Sargento Mariano, ikaw nang bahala magpaliwanag sana ko kung ano ang nangyari. ngumiti ng malapad ang veteranong sundalo. Isang ngiti na alam ni Sargento Mariano na maaring yun na ang huli. Hindi na nila makikita pa ang ngiti nito sa umaga tuwing magkakape silang magkakabaro. Masakit man sa kalooban ni Sargento Mariano ay gagawin niya. Pero kailangan niyang sundin ang order ng mas nakakataas sa kanya. Napagtanto rin kasi niya na minsan ay hindi masama ang umatras sa laban, lalo na kung may iba pang dapat gawin na mas mahalaga. Mali ang intel, mali ang impormasyon na una nilang natanggap. Ang unang abiso kasi sa kanila, kailangan nilang lumapit sa kuta ng mga kalaban nila para mas ma-monitor nila ang galaw ng mga yon. Pero ang hindi nila alam, hawak na ng mga rebelde ang isa sa mga espiya nila. At mga rebelde na ang nakakausap nila sa bawat mensaheng kanilang natatanggap. Dahil dito, marami ang namatay sa mga kasama nila. Kahit nakipagpalitan sila ng putok,
At kahit mas marurunong sila sa combat, at kahit may sapat silang training sa war zone, hindi nila yon nagamit ng maayos dahil may tuturing na surprise attack ang ginawa sa kanila. Isang pag-atake na talagang sinigurong hindi sila makakadepensa. Tulala at balisa si Sargento Mariano ng ilang araw. Pagbalik niya sa base militar ng Bukidnon, wala siyang ibang kinakausap. Hindi siya kumikibo. Kikibo lang siya kapag mas mataas ang rango na kakausap sa kanya. Kahit ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin mawala-wala yun sa isip ni Sargento Mariano. Lalong-lalo na ang huling sandali na kasama niya si Major Solomon. Buddy, ilang araw ko nang hindi kumakain na maayos ah. Baka magkasakit ka naman yan. Wala akong ganang kumain, buddy. Sinong gaganahan dito kapag minuminuto na alala mo yung nangyari sa mga kasamahan ko? Pinagpapapatay sila nung walang kalaban-laban. Pero ang mahalaga, nagawa mong huling order ni Major. Nailigtas niyo ang mga dokumento at mga impormasyon sa kampo. Kasalanan to ng nasa itaas eh. Mali-mali ang impormasyon na meron sila. Kaya tuloy yung mga spy natin, naging kampante na madali nilang mapapasok ang mga kalaban. Pero hindi. Hindi na sila nakabalik. Huling impormasyon na naipadala nila sa amin eh, yung gabing sinabi nila na mako-corner na kami. Sira ulo itong mga nasa itaas eh. Kung sinabi lang sana nila kung gaano karami ang mga makakalaban namin sa battlefield, eh di sana hindi mangyayari to. Yung sinasabi nilang number of targets, wala pa sa 20. Pero yung umatake sa amin, lagpas ng 50. Oh, ang nasa isip ko eh, smooth raid lang yung gagawin namin sa bayan ng isang commander ng mga rebelde. Pero sumama ang kutob ko nung padalang kami ng sulat na kailangan 500 meters away sa mga kalaban. Nakakampo na kami. Yun na pala yun. Sargento, ayaw ko sanang sabihin sa inyo ito pero tingin ko kailangan mo rin malaman. Uy, wag mo nang dagdagan ng iniisip ni Sargento. Ha? Ay, ano ba yan? Sabihin nyo. Inopen yun eh. Aksidente ko lang namang narinig sa mga nasa taas. Parang ayaw nila kay Major Solomon eh. Inggit sila kay Major kasi ang daming nagawang achievement mula nung private pa lang siya. Tingin ko talaga, sinabotahe kayo eh. Yan nga talaga yung mga nasa itaas eh. Hindi nalang makisama. Pati dito sa military, ginagamitan ng politika eh. Bakit ba hindi na lang sila makipagtulungan para sa ikatatahimik ng lahat? Inuuna pa yung mga pansariling interes eh. Mga hayop talaga. Sargento, hinaan mo lang ang boses mo. Nasa base tayo. Baka mamaya eh, may makarinig sa'yo. Eh di marinig nila, wala akong pakialam. Ngayon wala akong kasiguraduhan kung buhay pa sila Major Solomon. Huwag nila akong subukan. Naintindihan namin ang nararamdaman mo kasi parang tatay mo na rin si Major eh. Pero Sargento, kailangan mong kumalma. Ikaw din na madadali niyan. Pasensya na. Nagiging emosyonal ako eh. Hindi ko lang kasi matanggap na sa dami ng operations na ginawa ni Major Solomon, ngayon lang to nangyari. Paano pala sila Stella? Nasabi mo na ba sa kanya? Isa pa yan. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya nangyari. Sir, gusto niyo bang tulungan namin kayo? Hindi. Wag na. May mga ginagawa pa rin kayo rito. Ako nang bahala kay Stella. Magpapahinga lang muna ako para makapag-isip-isip ako na maayos. Sige na, bumalik na kayo sa duty nyo. Tapos na ang break nyo. Umalis na rin ng dalawang lalaki na iwan si Sargento Mariano sa silid. Napasandal na lamang sa pader. Napapaisip kung ano na ang mangyayari sa susunod na operasyon. Makalipas ang ilang oras, umalis na muna ng base si Sargento Mariano. Pinuntahan niya sa bahay ang anak ni Major Solomon, ang babaeng si Stella.
kaysa isang anak na palaging abala sa mga research ng kung ano-anong bagay. Oh, Joshua, nakabalik ka na pala? Buti naman buhay ka pa. Sabi sa'yo matagal mamamatay ang masamang damo Hindi nakapagsalita si Sargento Mariano. Nakatingin lang siya sa babae. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Na-offend ba kita sa sinabi ko? Oh, pasensya na. O baka naman napagalitan ka na naman ni Papa. Ano naman kasing ginawa mo? Stella, Oh, may sasabihin sana ako sa iyo tungkol kay Major Solomon Pero huwag ka sanang mabibigla. oh, bakit? Ano nangyari sa kanya? Bumakas agad ang pangamba sa mukha ng babaeng si Stella, lalo na nang mahirapan si Sargento Mariano na ipaalam sa dalaga ang mga nangyari. Nag-aalala siya na baka sa oras na marinig ni Stella ang balita ay hindi nito kayanin. Ano? Magsalita ka! Ito lang kaming nakabalik ng ligtas. Pinauna kami ni Major Solomon. Umalis kami nang hindi nalalaman kung nakaligtas din ba sila o hindi. Nagkasa ng retrieval operation 3 days ago. Pero hindi pa rin sila nahanap Napaupo na lang si Stella sa kanyang narinig. Tila nanlalambot ito. Unti-unting bumabagsak ang luha nito. Naramdaman naman ni Sargento Mariano ang kalungkutan ni Stella. Alam niyang kung gaano yun kasakit. Para sa isang nag-iisang anak na malapit sa ama, walang kasing bigat na malaman na ganoon ang nangyari. Pero hanggat wala pang confirmation na wala na sila, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Stella, babalik ako ron para hanapin sila. Magkakasauli ng ikatlong operation. Last operation ito para hanapin ulit ang mga rebelde. Gagamitin ko ang pagkakataon na yon para mahanap ang papa mo. Please, ibalik mo si Papa. Siya lang ang meron ako. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko, Stella. Ipagdasal mo na lang na sana maging ayos ang lahat. Iyak ng iyak ang dalaga ng mga sandaling yon. Hindi naman iniwan ni Sargento Mariano si Stella para asikasuhin ito. Gustong damayan ng binata si Stella sa mga sandaling alam niyang kailangan ng dalaga ng kasama. Makalipas naman ng 2 oras, nahimasmasan na rin si Stella. Kalmado na itong nakakausap ni Sargento Mariano, pero hindi pa rin nawawala ang lungkot sa mukha nito. Kailan ka babalik sa battleground? Bukas pa ilalabas ang listahan ng mga babalik Hindi ko pa sigurado kung makakasama ako. Pero sana, makasama ako para magawa ko yung pinangako ko sa'yo. Joshua, alam mo bang napag-usapan namin ni Papa ang lugar na pinuntahan ninyo bago ang operation nyo? Sa Pampalay? Bakit? Ano bang meron doon? Nagkaroon kami ng pagtatalo dahil hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Sabihin mo na kasi. Paalis na ako. Wala tong koneksyon sa operation nyo. Pero yung sa Pampalay, isa yun sa mga lugar na sentro ng research namin 7 years ago. Merong mga namumundok doon na hindi na natatagpuan. Isa lang sa kanilang nakauwi ng buhay. At yung isa, sinasabi niyang merong isang halimaw na humabol sa kanila. Later on, dahil sa pinagsama-samang information mula sa magkakasunod na taon, nalaman namin na ang halimaw na sinasabi ng survivor ay isang aswang pala. Nagsalubong agad ang kilay ni Sargento Mariano nang marinig niya ang sinabing yun ng dalaga. Hindi kasi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Para sa binata, ang mga aswang ay parte lang ng isang kwento sa mga lumang comics na kahit kailan hindi magiging totoo dahil nabuo lamang ito gamit ang imahinasyon ng tao. Aswang? Hindi naman totoo yan May ebidensya ka ba na magsusuporta sa claim mong hindi ito totoo? Kasi ako, meron akong mga ebidensya na magsasabing totoo sila. Ano ka ba? Gawa-gawa lang ng mga writer sa comics sa mga aswang.
Hindi yan totoo. Hindi dapat tayo nag-aaksaya ng oras sa mga hindi naman siguradong nag-exist. For your information, Sergeant Mariano, nature ng research na maging sentro ng mga bagay na hindi garantisado ang existence. Kaya nga nabuong salitang research para malaman kung yung subject ba ay existing or not. Para mong sinabi sa akin hindi dapat kayo gumagamit ng baril kung hindi naman ninyo tatamaan ang target. Saan ba papunta ang usapan na ito? Seryoso ka ba na ito ang sinasabi mo sa akin sa gitna ng pinagdaraanan natin ngayon? Nag-open lang naman ako ng topic para kahit papaano makalimot tayo sa nangyari. Hindi natin kakalimutan ang nangyari dahil buhay ang pinag-uusapan natin doon. Yung aswang-aswang na sinasabi mo, please lang, huwag mo nang ikalat. Kasi kapag nakarating yan sa mga kabaro ko, baka mamaya maniwala pa sila eh. Ang dami pa naman sa kanilang naniniwala sa fake news. Hindi considered na fake news ang research na nakabase sa facts. Pero hindi pa enough ang hawak ng information para sabing totoo yan. Kaya huwag niyong ipagkakalat yan ha. Ang Sapampalay ang battleground namin. Baka magdalawang isip ang ibang kabaro namin na sumama kapag nag-viral yan. Sa ideya na magdadalawang isip sila, ibig sabihin totoo. Ay naku, ewan ko sa'yo. Nakakapagod ng kausap. Stress ako sa maraming bagay ngayon. Tapos lalatagan mo ako ng isang topic na pagtatalunan nating dalawa. Ikaw lang naman ang nakikipagtalo Hindi ko naman sinabing sumang-ayon ka sa research na meron ako. Ang akin lang naman, sinabi ko yun para magkaroon ka rin ng ideya na what if totoo? What if may aswang nga roon? If ever na maniwala ka, may paghahanda ka ng magagawa, di ba? Kung talagang ayaw mo nang makinig sa mga sasabihin ko, isisend ko na lang sa iyo mamaya ang file ng buong research namin. Bahala ka na sa buhay mo, kung babasahin mo o hindi. Inis na iniwan siya ng babaeng si Stella. Napapakamot na lang sa ulo si Sargento Mariano. Hindi niya lubos maisip kung bakit tila pinag-aaksayahan pa ni Stella ng oras ang tungkol sa aswang kaysa sa tungkol sa sarili nitong ama na naiwan sa labanan. Bumalik na lamang si Sargento Mariano sa kanilang base. Pagpasok niya ng barracks, nakita niyang nagtatanggal na ng uniforme ang dalawa niyang kaibigan, si Corporal Darius at Atong. Matagal na niya itong kaibigan, bata pa lamang sila. Sadyang mas nauna lang siyang nakapagtapos at nakapagsundalo. Oh, nandiyan ka na pala, sir. Kumusta naman ang pag-uusap niyo ni Stella? Kahit pa paano, naintindihan naman niya ang nangyari. Pero, nainis ako sa kanya eh. Nainis? Naku sir, baka ibang inis na yan. Mukha bang nakikipagbiruan si Sargento? Kau talaga Ay, pasensya na sir ha. Sinabi niya sa akin na meron daw silang ginagawang research tungkol sa mga aswang sa Sapampalay nitong nakaraang taon. Nabanas lang ako kasi aktibong-aktibo siya sa usapan na yun pero sa usapan tungkol sa tatay niya umiyak lang siya ng umiyak. Di wala nga siyang sinabi sa akin kung anong pwedeng gawin Sir, baka naman para lang ni Stella yun para mabawasan ang lungkot niya. Pero sir, yung tungkol sa aswang, totoo naman po yun Pero hindi ko sigurado kung meron nun sa Sapampalay Nagsalubong ang kilay ni Sargento Mariano. Tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Corporal Atong. Nilapitan niya ito at tiningnan na masama. Nakaramdam naman ng pagkailang ang kanyang kaibigan. Naniniwala ka sa aswang? Yes sir, nakakita na po ko siya nung nasa high school pa ako. Alam kong mahirap paniwalaan sir pero maniniwala lang talaga kayo kapag kayo na mismo nakakita. Ikaw, Corporal Darius, naniniwala ka ba sa aswang? Kung naniniwala ako may Diyos at mga anghel, dapat din sigurong maniwala ako may demonyo at mga diablo. Sa tingin ko, parte ng pagiging demonyo mga aswang, sir Di naniniwala ka nga. Yes, sir. Dami mo pang sinabi. Naniniwala ka rin naman pala. Pero,
Hindi naman namin kayo pipiliting maniwala, sir, ha? May kanya-kanya naman tayong pananaw pagdating sa mga bagay-bagay, eh. Hindi inintindi ni Sargento Mariano ang sinasabi ng dalawa. Matibay ang kanyang paninindigan na hindi maniniwala sa mga kwentong kahit na kailan ay hindi naman niya nakitang totoo. Nung gabing yon, nirelax niya ang kanyang sarili dahil kinabukasan isang order mula sa mga nakatataas ang ibinaba. Isang responsibilidad ang kailangang gampanan ni Sargento Mariano. At yun ay ang pangunahan ng ikatlong grupo na babalik sa Sapampalay. Hindi nagdalawang isip si Sargento Mariano na tinanggap yun. Dahil sa mga sandaling yon, personal na ang kanyang pakay. Gusto pa rin naman niyang maubos at mapanagot ang mga rebelde. Pero gusto niya ring mahanap si Major Solomon dahil yun ang pangako niya kay Stella. Nabasa niyo naman siguro ang report tungkol sa nangyari sa operation namin kasama si Major Solomon. Hindi basta-basta makakasagupa natin sa Sapampalay. May mga report na ang ilan sa kanila ay skilled tactician na nanggaling pa sa ibang bansa. Ibig sabihin, nag-i-import talaga sila ng mga tao para mas matibay at sistematiko ang bawat plano nila. Aside from that, marami sila. High-powered din ang mga armas nila. Kaya asahan yung mapapalaban tayo na malala. Ako ang natasan ngayon na manguna sa bagong grupong ito. 2 grupo na ang hindi nakabalik. Una, ang grupo ni Major Cario. Pangalawa, sila Major Solomon. Sa pamamalakad ko, gusto kong tayo na ang huling grupo na makakatapos ng mission na ito. The mission is to capture Commander Ingo, dead or alive. Gawin natin to para sa bayan. At para na rin sa mga kabaro nating hindi na nakabalik. Sir! Yes, sir! Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga kabaro nila. Matapos kausapin ni Sargento ang mga kasamahan, ay naghanda na rin sila para bumiyahe papunta sa kanilang bagong kampo. 2 truck ang ginamit nila. Ang unang truck ay naroong nakasakay ang mga sundalo. Ang isang truck naman ay doon nakalagay ang kanilang mga pangangailangan para sa halos 2 linggong pananatili sa gubat. Palis na sana sila nang merong marinig si Sargento Mariano na may kumalbog sa loob ng isang truck. Nagtataka itong nilapitan ni Corporal Darius dahil ito ang nakatoka sa pagmamaneho ng truck na yun. Ano yung kumalubog sa loob? Baka may natumbalang nakaon, sir. Pero wala namang mababasag dyan eh. Kaya ayos lang naman. O sige, umalis na tayo. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin silang bumiyahe. 1 oras ang binyahe nila para lang makarating sa bagong kampo na kanilang ginawa. Malayo-layo yon sa Sapampalay, kaya kailangan pa rin nilang maghanap pa ng lugar na medyo malapit. Nang ibababa na sana nila ang kanilang mga gamit, nagtaka si Sargento Mariano nang marinig nila ang boses ng babae sa loob ng truck. Medyo napalakas kasi ang tinig nito. Sargento, malaking problema to. Pambihira. Ano ba yan? Pagsilip ni Sargento Mariano sa loob ng truck, nakita niya roon si Stella na nadaganan pa ng mga kahon. Mabuti na lang at hindi naman mabigat ang mga yon, kaya hindi naman ito nasugatan. Stella, anong ginagawa mo rito? Pambira ka naman, oh. Alam mo namang nasa mission kami. Hindi ka pwede rito. Nandito ako para patunayan sa yung totoo, mga aswang. Para mahanap ko si Papa. Kabi na nga ang bahala kay Major Solomon. Hindi ka na kailangan dito. At isa pa, hindi to ang oras para sa research mo. Mapanganib ang kagubatan dito dahil rumurod na rin ng mga rebelde. Corporal Atong, iatid mo itong si Stella. Hindi dapat to malaman ng mga nasa itaas, ha? Sir, yes sir! Hindi ako uuwi. Pwede ba? Huwag ka nang pasaway. Meron kaming aasikasuhin sa misyon. Huwag ka na maging pabigat sa amin. Paano ako magiging pabigat sa inyo? Eh, hindi naman ako sasama sa inyo. Ano? Hihiwalay ako sa inyo. Hindi ako magpapaasikaso sa inyo. Hindi ko kaya maghintay sa bahay kung kailan magkakaroon ng update kay Papa. Kaya gagawa ko ng sarili kong paraan para mahanap siya. Hindi mo pwedeng gawin yan.
Paano kung mahanap namin si Major Solomon at ikaw naman ngayon na mapahamak? Eh di nauwi lang din sa wala mga pinaghirapan namin. Please naman, huwag ka na makulit. Tama si Sargento, Stella. Makinig ka na lang sana sa kanya. Alam mo naman kung gaano kahirap ang trabaho namin. Kaya sana, huwag ka nang dumagdag. O sige na, ihatid nyo na yan. Hindi yan pwede rito ha. Hindi niyo ako pwedeng pauwiin. At bakit hindi? High risk ang gagawin ninyo kung magpapatakbo pa kayo ng sasakyan ngayong papagabi na. Alam niyo sa gabi rumoronda ang mga rebelde, di ba? Kapag hinatid nila ako, may tsansa na maharang kami ng mga rebelde sa ibang daan. Mas marunong ka pa. Safe ang mga dinaanan namin kanina. Kaya umuwi ka na. Corporal Atong, ibabaan niyo muna yung mga gamit natin. Pagkatapos, ihatid niyo ito. Bilisan mo at maggagabi na rin. Wala nang nagawa ang babaeng si Stella. Pinasakay na rin siya ni Corporal Atong. Kahit na magdabog ito ay hindi ito uubra kay Sargento Mariano. Alam ng babae kung gaano katibay ang paninindigan ng binata. Nang makalis na sila Stella ay nakahinga na rin ng maluwag ang sarhento. Buong akala niya ay papasan pa sila ng isa pang problema. Pasensya na sir ha. Hindi ko talaga napansin kanina na nakapasok siya. Ayos lang yun. Ang mahalaga naman, hindi siya na-suffocate sa loob. Tibay din ng babaeng yun no? O sige na, mag-ayos na tayo. Mamaya pagbalik ni Corporal Atong, meron tayong meeting. Inasikaso na muna nila ang lahat ng dapat asikasuhin sa kampo. Makalipas nga lang ang wala pang 20 minutos, bumalik ang truck na minamaneho ni Corporal Atong. Pero masaya na sana sila, kaso nakita pa rin nilang naroon ang babaeng si Stella. Nakangiti pa nga ito at parabang nang aasar. Oh, bakit nandito pa rin yan? May mga nakita kong kahinahinala mga naglalakad sa gilid ng kalsada, sir. Napatingin din sila sa amin. Kaya kinabi ko kagad pabalik. Pambihira naman buhay to. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako pwedeng pauwiin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Basta, hindi ka namin kargo kapag may nangyari masama sa'yo, ha? Stress na stress ang sarhento noong mga sandaling yon. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kay Stella. Batid niyang isang malaking sagabal ang babae. Dahil sa oras na mapalaban sila, maaari itong madamay. Wala nang nagawa pa si Sargento Mariano. Gustuhin niya man itong paalisin ay hindi naman akma sa oras na yun. Hindi rin naman niya maaaring ipasundo dahil tsak na mabubulilyaso siya. Yung pa naman ang unang beses na mangunguna siya sa isang grupo. Sumapit ang kinagabihan, naihanda na ang lahat. Ang pansamantalang kapayapaan na meron sila ay sinamantala nila para makapagluto ng kanilang kakainin. Noong mga sandaling yon, mas pinili na muna ni Sargento Mariano na mapag-isa. Yose lang sana ang gusto niyang makasama, pero nilapitan siya ni Stella. Kung iniisip mo magsesermon pa ako, nagkakamali ka. Ayoko magsayang ng laway sa taong hindi marunong makinig. Alam ko naman na mali ang ginawa ko eh. O alam mo naman pala eh. Bakit mo ito ginawa? Alam mo kung gaano kahirap ang misyon na ito. Dito rin nakasalalay kung mahahanap pa namin ang tatay mo. Tapos, inaabala mo kami. Kasasabi mo lang na hindi ka magsesermon. Ginagawa mo. Pambihira ka talaga kahit na kailan, no? Nandito ako para din kay Papa. Hindi lang para sa research. Nandito ka para sa kanya? Ano bang magagawa mo rito? Hindi ka nga marunong humawak ng baril eh. Yun ang akala mo. Kung wala kang sasabing importante, iwan mo muna ako. Hindi kayo dapat dito nagkampo, Joshua. It's Sergeant Mariano. Huwag mo akong tawagin sa first name ko kapag nasa trabaho ako. Ayon sa research namin, dito namataan dati yung matandang aswang. Napabuntong hininga na lamang si Sargento Mariano nang marinig na naman niya ang sinabi ni Stella. Ayaw na ayaw kasi ng sarhento na napag-uusapan ng ganoong bagay. Para kasi sa kanya ay malaking kasayangan lang yon ng oras. Aswang ka na naman. Tumigil ka na nga. Bumalik ka na sa tent mo. At mamaya,
maghahanda na rin kami sa pagtulog. Dahil bukas, mag-a-attempt na kami makalapit sa sapang palay. Pakinggan mo nga muna ako. Stella, please lang Please. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong guluhin ang operation namin. Para din ito kay Major Solomon. Hindi na nagsalita pa ang dalaga. Nakinig na lamang ito sa sarhento at agad na rin pumasok sa sariling tent. Kinabukasan, maagang bumangon ang mga sundalo. Sinagawa na muna ang ilang exercises bago sila umalis na kanilang kampo. Nung umagang yon ay iniwan na nila si Stella. May mga naiwan din namang kabaro nila para magbantay sa kampo na makakasama rin naman ng dalaga. Sir, paano pala si Stella? Sino mag-atid sa kanya ngayon? Hindi na siya kailangang ihatid. May mga nakausap ako kagabi. Kakilala ko. Palihim silang pupunta sa kampo para kunin si Stella. Ang kulit talaga ni Stella, no? Ano ba akala niya sa gagawin natin? Baril-barilan ng mga bata? Ganun na talaga yun. Matagal na. Tigas ng ulo. Kaya nga sumasakit palagi ulo ni Major Solomon sa kanya eh. Pero sir, narinig ko yung sinabi niya kagabi. Yung tungkol sa mga aswang. Tumigil sa paglalakad ang sarhento. Tumingin ito kay Atong na masama. Napayuko naman ang lalaki dahil dito. From now on, ayaw na ayaw ko makakarinig na kahit ano tungkol sa mga aswang. Is that clear? Sir, yes sir. Dito sa operation na ito, nakafocus tayo sa isang sitwasyon na alam nating totoong mangyayari. Yun ang isipin ninyo. Hindi yung kung ano-anong katarantaduhan. Nauna nang naglakad ang sarhento. Maya-maya pa, napatigil sila sa tapat ng malaking puno nang meron silang makitang mga gamit na alam nilang pag-aari ng mga kabaro nila. Kinituba na kagad si sarhento. Sa mga nakita nila, ay nagpapakita ito ng indikasyon na napadaan doon ang mga nauna nilang kasama. Search the area! Kunin lahat ang makikitang may ugnayan sa mga kasama natin! Yes, sir! Nagmamadaling kumalat ang mga sundalo sa area na kinalalagyan nila. Mga ilang sandali lang, nakabalik ang mga yon at may kanya-kanya ng daladala. Meron silang mga natagpo ang mga kalansay, mga bungo at mga dog tag na nagpapatunay na doon nasawi ang mga kasama nila. Dahil dito, mas lalong nagkaroon ng pangamba si Sargento Mariano. Pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa na makita pa si Major Solomon. Para sa kanya, hanggat wala siyang nakikitang katawan, hindi siya maniniwalang wala na ito. Sir, tingnan niyo to oh! Bakit? Ano ba yan? Parang ilang araw silang namalagi sa area na ito, sir. May nakita kaming maliit na kubo doon. Meron din kami mga nakita mga sulat sa isang maliit na notebook. Tingin ko, sir, kailangan niyo ito mabasa. Dahil sa ideyang baka mapakinabangan nila ang mga sulat na yon, ay hindi na nag-atubili pa si Sargento Mariano na tingnan ang nakalagay sa notebook. Nang basahin niya ito, ay nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nalaman niya na ang notebook na yon ay galing sa grupo nila bago nila iwan ng mga yon. Pero ang mas pinagtaka niya, bakit mag-iiwan ng sulat ng mga kasama nila na hindi naman tungkol sa operasyon nila? Galing yan sa team niyo, sir. Si Sargento Lacson ang nagsulat niyan. Ang sabi niya, meron silang mga nakaengkwentrong armado na hindi rebelde. Pareho daw ng mga uniforme natin. Pero nakakapagtaka dyan, sinabi ni Sargento Lacson na yung mga armado daw na yun hindi mga pangkaraniwan. Mabibilis daw kumilos, sir. Mga rebelde lang din naman ang mga yun. Ang mga rebelde ay kabisadong-kabisado na ang gubat. Kaya talagang mabibilis silang magpalipat-lipat ng pwesto. Pero hindi natin pwedeng i-disregard yung sinabi dyan, sir, na may kakayang makatalo ng mataas sa mga armadong kalaban nila. Hindi yun magagawa ng pangkaraniwang tao. Yan ang gusto mong palabasin. Na meron silang nakalaban na may kapangyarihan? May mga powers? Hindi po sa ganun, sir. Tumigil ka na kasi. Proceed! Lahat ng kailangan natin makakalap na impormasyon tungkol sa mga rebelde bago natin sila lusubin. Gusto ko ng lahat ng kasama ko dito ay nasa focus. Ayusin niyo mga utak niyo ha. Kung nasa ibang bagay ang isip niyo, umalis na kayo sa team ko. Nakakaintindihan ba tayo?
Sir! Yes, sir! Muli silang nagpatuloy sa paglalakbay. Mga bandang tanghali ay tumigil na muna sila sa gilid ng ilog para makapagpahinga. Habang nagmumuni-muni, aminado si Sarhento na hindi pa rin mawala sa isipan niya ang mga nakasulat. Sa isip-isip niya kasi, bakit gagawa ng ganong klase ng kwento si Sarhento Lacson? Kilala niya ang sarhento na seryosong tao. Dedikado yon sa serbisyo. At kahit na kailan, hindi ito magkakaroon ng kahit na anong aberya sa mga operasyon. Kaya ang hindi niya maintindihan, bakit? Bakit magsasabi ng gano'n ng isang sarhento na isa sa mga tinitingala niya? Sir, tubig ka muna. Salamat Kapag tayo lang nakakarinig, pwede bang tawagin na lang ako si pangalan ko? Nakakailang Magkakaibigan naman tayo. Hindi ako sanay na mataas ang tingin niyo sa akin. Pero mataas ka naman talaga sa amin, sir eh. At isa pa, ito ang protocol. Respect sa higher. Nagpapaka-leader lang naman talaga ako ngayon kasi yun ang kailangan nyo. Gusto kong mag-lead sa inyo ng maayos. Pero kung pati ako hihina-hina, siguradong kayo rin. Pero ayoko nang ituring nyo ako na mataas. Nakakailang talaga Hindi ka talaga nagbabago, Joshua. Napaka-humble mo pa rin. Wala yun, James. Teka, nasaan pala si Alan? Naganap lang ng madudumihan. Alam mo, iniisip ko, ano kaya nangyari kina Major Solomon? At bakit nagsulat si Sargento Lacson ng ganong kawirdo? O kala ko ba ayaw mo nang pag-usapan yon? Hindi mawala sa isipan ko Hindi ka rin naman maniniwala kahit sabihin kong posibleng may nangyayaring ganon eh. Mga armado matataas tumalon. Anong klaseng tao mga yon, Aber? Hindi tao. Hindi tao? Ano? Di aswang. Nagkasalubong ang kilay ni Sargento Mariano sa sinabi ni Corporal Darius. Hindi dahil sa iritado siya, kundi dahil sa ideya na baka totoo ang mga aswang. Napangawak siya sa kanyang sentido. Pilit niyang binibigyan ng espasyo sa utak niya ang pagkonsidera sa anggulong nakikita ni Corporal Darius. Pero hindi pa rin talaga niya matanggap. Ipaliwanag mo nga sa akin kung paano magiging totoong aswang-aswang na yan. Siguro hindi mo talaga to paniniwalaan pero sasabihin ko na lang din para meron kang ideya. Yung tiyuhin ko, yung bunso kina Papa, namatay yun sa gubat. Hindi na nakabalik ng magganap ng hayop para ihawin. Mga ngaso yun 2 araw nakalipas, natagpuan ang bangkay niya. Inaagnas na. Pero isang bagay ang nagpatunay sa amin na talagang aswang ang umatake sa kanya. Yung tape recorder niya na lagi niyang dala sa tuwing pangangaso. Ugali niya kasing mag-record ng mga ingay sa gubat kapag gabi. Tapos, ginawa niyang pampatulog yun pag uwi. Narinig dun sa tape recorder yung mga angil ng aswang. Pati na rin yung boses niya na parang naghihingalo. Kung hindi ka maniniwala sa kwento ko, tanungin mo yung anak ni Tio, si Malin, yung nerd. Di ba naging kaklase mo yun nung high school? Kapag tinanong mo siya, sasabihin din niya yung sinabi ko sa'yo. Dahil lang sa voice record, maniniwala kayong aswang ang pumatay sa kanya? Yun lang ang kaya sa isang bagay na may kinalaman sa pagpatay sa kanya. Kaya bakit hindi? At saka, hindi naman yun ang unang beses na may namataan na aswang sa amin Kahit sino, nakita na yun. Yung tsuhin ko lang talagang minalas nung gabing yun kaya siya ang pinatay Joshua, pre, hindi ka talaga maniniwala hanggat hindi mo nakikita Pero, eto ang tandaan mo. Kung hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, pwede rin hindi lahat ng hindi mo nakikita ay totoo rin. Kagaya lang ng Diyos na meron tayo. Naniniwala kang totoo siya kasi nararamdaman mo. At maniniwala ka rin totoo ang aswang kapag naramdaman mo rin ang presensya nila. Hindi na nakapagsalita pa si Sargento.
Pinag-isipan niya ng maigi ang sinabing yun ni Corporal Darius. Hanggang sa magpatuloy na sila sa paglalakbay ay hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang mga narinig. Habang tumatagal, hindi niya napapansin na parang unti-unti na rin siyang nagiging interesado sa mga aswang. Inabot na sila ng hapon sa paglalakad. Sa wakas, natanaw na rin nila ang lugar ng mga rebelde. At ang kanilang kinalalagyan ay ang mismong lokasyon kung saan nila iniwan sila Major Solomon. Napatingin pa siya sa mismong puno kung saan sila nakatago nung sandaling yon. Be ready! We are approaching the target location. Move! Maraan silang naglakad. Bawat anggulo ay tinitingnan nila ng masinsinan. Pero wala silang makitang kahit na anong bakas ng mga rebelde. Maya-maya lang, nakarating na rin sila sa mismong kuta ng mga kalaban nila. Pero wala pa rin nangyayaring putukan. Dahil wala na katao-tao sa lugar na dapat ay magiging sentro ng labanan. Sir, clear ang area. Wala na mga rebelde dito. Nakakita rin kami ng sign na nagkaroon ng engkwentro rito. May mga basyo, may mga naiwang baril sa lapag, at may mga dugo sa mga dingding. Parang sariwa po yung dugo, sir. Tingin ko, wala pang isang araw ang nangyaring gulo rito. Wala na ba kayong mga nakitang... Ha? Napatigil si Sargento Mariano nang meron silang mga narinig na kaluskos sa paligid. Agad naman silang nagtago at naging alerto. Pinakiramdaman lang nila ang paligid. Nagpatuloy ang kaluskos na kanilang naririnig. May yabag ng paa at narinig din nilang merong umubo na matandang babae. Isang matandang babae ang dumating. May dala-dala pa itong basket na naglalaman ng mga gulay. Tumigil sa paglalakad ang matanda. Kalmadong tumingin sa kanila habang nakatutok dito ang baril. Sino ka? Bakit ka nandito? Bakit suot nyo ang uniforme ng mga kasundaluhan? Hindi na ba talaga kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Matapos silang pislangin, pagnanakawan nyo pa ng kasuotan? Hanggang kailan ba kayo magiging ganyan? Hindi kami mga rebelde. Sabihin mo kung sino ka. Hindi kayo rebelde? Eh teka, lehitimong mga sundalo ba kayo? Kung hindi ka sasagot ng maayos sa tanong, mapipilitan kaming hulihin ka. Ako si Aling Felia. Madalas akong napapadaan dito sa lugar na ito. Ako ang nagsusupply ng gulay sa mga nakatira dito. Pero ngayon, wala na sila. At kayo mga naabutan ko. Akala ko mga rebelde kayo. Minsan na rin kasi silang nagpanggap ng mga militar. Nasaan ang mga rebeldeng nagkukuta rito? Hindi ko rin alam. Kahapon lang narito sila. Pero ngayon, mukhang hindi na sila babalik dahil natuntun nyo na ito. Lumilipat-lipat sila ng lungga kapag nabibisto sila. Huwag ka mag-alala. Hindi ako kasapi sa kanila. Simpleng matanda lang ako na naglalako ng gulay. Anong nangyari dyan sa braso mo? Bakit may benda at nagdudugo? Kagaya ng sinabi ko, ako ang nagsusupply ng gulay sa mga rebelde. Nagkaroon kami ng tatalo ng commander nila kasi wala silang maibayad sa akin. Hiniwa niya ako sa braso. Sakay naman ako. Kaya hindi naman ako natatakot. At isa pa, ano pa bang ikatatakot ko? Matanda na ako. Double check yung matandang yan, ha? Hindi tayo pwede magtiwala kaagad. Hindi naman umalma ang matandang babae sa sinabi ng sarhento. Kusa itong nagpasuri sa mga sundalo. Nang masigurong wala namang dalang kahit na anong arma sa matandang babae, ay binaba na rin nila ang kanilang mga baril. Sabihin mo, alam mo ba kung ano nangyari dito? Hindi ko alam. Ngayon lang ulit ako nakarating dito. Kaya nagtataka ako kung bakit wala sila. Ang akala ko nga kanina, di ba? Kayo ang mga rebelde. Kilala niyo ba sila? May nalalaman ba kayo tungkol sa kanila? Sensitibo ang mga rebelde sa mga taong hindi nila kilala. Tingin nyo, magsasabi sila sa akin ng mga bagay na alam nilang pwede kong ikalat?
Ang tanging alam ko lang, sila ay mga rebelde. Nangangailangan sila ng pagkain. Isa ako sa mga naghahatid ng gulay sa kanila. May iba pa namang naghahatid sa kanila ng pagkain pero hindi ko namang kilala. Wala ka ba nakikitang ibang sundalo rito sa gubat? Oo. Meron ako nakita mga sundalo ng mga nakaraan. Pero Pero ano? kung sasabihin ko sa inyo, maniniwala ba kayo kung anong nangyari sa kanila? Maniwala man kami o hindi, mahalaga na malaman namin yan. Baka makatulong sa operasyon namin. Nang itanong yon ni Sargento ay nagbago ang reaksyon ni Aling Felia. Bumakas ang pangamba at takot sa mukha nito. Bagay na kinalito ni Sargento Mariano. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaunting kaba. Huminga ng malalim ang matandang babae. Tila nakakuha na ito ng lakas ng loob para sabihin ng di umano ay nasaksihan niya. Nagkakatingin na naman ng mga sundalo na parabang naiintriga rin sa sasabihin ni Aling Felia. May nakita ko mga sundalo nitong mga nakaraan. Kaparehong kapareho ng uniforme ninyo ang kanilang mga suot. Pero hindi sila basta sundalo. Parang may kakaiba sa kanila. Parang wala sila sa katinoan. Mga namumula mga mata. Mga naglalaway. Tapos parang balisa talaga. Natakot nga ako lumapit sa kanila eh. Kasi pakiramdam ko, kapag lumapit ako sa kanila, makapatay nila ako. Ang mga rebelde, kinukuha ang mga kasuotan ng mga sundalong napapatay nila. Sigurado ka bang sundalo nakita mo o baka naman rebelde lang din? Nakakasiguro ako. Mga sundalo mga yon. Narinig ko ang pag-uusap nila. May mga sinasabi silang pangalan. Hindi ko lang alam kung sino. Basta may kasamang mga ranggo. Ang mga rebelde, hindi ganon ang mga kilos at pagsasalita. Pero wala ka pa rin ebidensya na magsasabing mga sundalo nga yun. Sarento, paano pala kung totoo mga sundalong nakita niya? Ibig ba nitong sabihin, may mga traitor sa mga kabaro natin? Paano kayo nakukumbinsi sa sinasabi nito kung wala nga siyang may pakitang ebidensya? Mahirap maniwala sa sabi-sabi lang. Isa pa, normal naman sa mga rebelde na magbanggit ng pangalan ng mga nasa itaas dahil doon sila galit. O sige na, kailangan mo na umalis sa area na ito, Manang. At kayo, mananatili kayo rito? Dito muna kami hanggang umaga. Sigurado akong babalik ang mga yon. Huwag! Delikado ang buhay nyo rito. Manang, delikado naman talaga ang buhay namin kahit saan kami magpunta sa gubat eh. Wala nang bago ron. Kaya kayo, para hindi kayo madamay eh, kailangan mo na umalis dito. Sinasabihan ko na kayo, hindi sila mga pangkaraniwan. Sa oras na makaharap nyo sila, siguradong maraming buhay ang mawawala. Maniwala ka sa akin. O sige na. Corporal Darius, yatin mo na si Manang. Kapag may nangyaring masama, tumakbo lang kayo sa direksyon na ito. Dito, pwede nyo akong puntahan. Pwede nyo akong hingan ng tulong. Merong taguan sa ilalim ng bahay ko. Tumango na lamang si Sargento. Nagsimula na rin maglakad ang matandang babae habang siya napapaisip pa rin sa mga weirdong bagay na naririnig niya. Mabilis na lumipas sa mga sandali at sumapit na rin ang kinagabihan. Nasa iisang bakuran lamang sila. Habang nagpapahinga, hindi pa rin sila nagiging kampante. Alerto sila sa kanilang paligid. Mga bandang 9:00 ng gabi, nakaramdam na rin ng antok ang iba. Pinauna muna nila ang iba para makapagpahinga, habang sila Sargento Mariano ay nanatili namang gising. Nakatulog na bang iba? Oo, nakatulog na sila. Iniisip mo yung sinabi na matanda, no? Oo eh. Di ko kasi alam kung paniniwalaan ko ba siya o hindi. Hindi ba parang nakapagtataka na? Yung mga impormasyong nakukuha natin, parang hindi na ito tungkol sa mga rebelde. Parang tungkol na ito sa ibang kalaban. Nung una, sa sulat ni Sargento Lacson, may mga sinabi na tungkol sa mga rebelde. Pero ngayon, sa mga impormasyon na nakukuha natin, parang hindi na ito tungkol sa mga rebelde. Parang tungkol na ito sa ibang kalaban.
Ngayon, yung sinasabi naman ng matandang babae kanina, at ang nakakatawa pa, parang konektado sila sa isa't isa. Joshua, paano pala kung meron tayong kalaban na higit pa sa mga rebelde? Anong sasabihin mo? Aswang na naman. Minsan, mas maganda na paghandaan yung mga hindi natin inaasahan. Kasi baka mamaya, biglang dumating. O ano magagawa natin? At kung walang dumating, nagsayang lang tayo ng oras sa mga bagay na dapat nilaan na lang natin kung ano man ang pakay natin dito. Napayuko na lamang si Corporal Atong. Napapailing naman ang isa pa. Matapos ang kanilang usapan, bumalik na rin ang dalawa sa kani-kanilang pwesto para magbantay. Mga bandang 12:00 ng gabi, naalarma sila nang makarinig sila ng magkakasunod na putok sa kagubatan. Agad silang naganda. Batid nilang sa mga pagkakataong yon ay mapapalaban na sila anumang oras. Men, be ready! Nanahimik uli ang kagubatan. Nawala ang putukan. Pero makalipas lang ng ilang minuto, nakarinig na sila ng mga yabag na mga paa. Pero wala silang nakitang lumabas. Nakikiramdam lamang sila. Nagmamasid sa paligid. Kahit na sanay naman na si Sargento Mariano, pakiramdam niya kakaiba ang tagpong yun. May nararamdaman siyang hindi tama pero ayaw niya itong pakinggan. Hanggang sa Engage! I said engage! pinaunanan sila ng bala mula sa madilim na parte. Ilan sa kanilang tinamaan at sa isang iglap, halos kalahati na kagad ang nagbawas sa kanila. Mabilis namang nakapagtago ang ilan pang sundalo. Nakaganti sila ng putok, pero hindi nila masiguro kung nakakatama ba sila dahil hindi naman nila nakikita ang kanilang mga kalaban. 5 man down from our side, sir! Change location! Kailangan natin makahanap ng mas malawak na lugar para makita natin mga kalaban natin. Alalayan yung mga kasama natin. Kahit na medyo alanganin na sila sa mga sandaling yon, ay hindi pa rin nila nagawang iwan ng mga sugatan nilang kasama. Buong pagsisikap nilang inakay ang mga yon. Habang sila Sargento Mariano naman ay nakikipagpalitan ng putok sa mga hindi nila makitang kalaban. Nang makalis na sila sa maliit na baryong yon, sandaling tumigil ang putukan. Biglang hindi na nagpaputok ang mga kalaban nila. Habang sila naman ay nakarating na rin sa malawak at tuyong sakahan. Nagmamadali nilang binaba ang mga kasama nilang sugatan sa ilalim ng punong balete, habang ang iba naman ay mga nagbabantay sa paligid. Maganda kayo. Ngayon wala na sila mapagtataguan. Mas madali na natin silang matatamaan. Sir, si Magdanaw, wala na! Napatingin si Sargento sa isa sa mga kasamahan nila. Dito lang niya napansin na sobrang daming bala pala ang tinamo nito sa katawan. Namatay niya ito habang sinusubukang iligtas ng mga kasama nila. Napabuntong hininga na lamang si Sargento Mariano. Laking pagsisisi niya na nagdesisyon siyang doon hintayin ang mga kalaban. Hindi niya maiwasang hindi sisihin ang kanyang sarili. Pakiramdam niya namatay ang mga kasama niya dahil hindi siya marunong makinig. Iuwi natin ang bangkay nila sa kampo. Pati na rin ang bangkay ng mga kasamahan nating naiwan natin. Pero kailangan na muna nating unahin ang operasyon. Babalikan natin silang lahat kapag nalagpasan na natin ang problema natin. Hindi pa natapos ang inkwentro sa mga oras na yon. Dahil kagaya nga ng kanilang inaasahan, sinundan pa rin sila ng kaputukan nila. Mula sa kanilang kinalalagyan ay natanaw nila ang 7 armadong lalaki. Nakagaya nila ay nakasuot din ng pangsundalo. Wala nang sinayang na pagkakataon si Sargento. Nauna siyang nagpaputok sa mga yon at sumunod naman ang mga kasama niya. Nakita ni Sargento sa mismong mga mata niya kung papaanong gumapang na mabilis at lumundag ang mga yon. Dito na niya napatunayan na totoo nga ang sinasabi ng matandang babae at ang sulat na nakalagay sa notebook. Sir, confirm, hindi mga tao mga yan. Huwag silang palapitin! Kinagisa ni Sargento ng bomba mga yon. Nakigaya na din ng mga iba sa kanila.
Dahil sa magkakasunod na pagsabog, nakita nilang tila nag-aalangan ng mga yon na makalapit. Hindi na tumuloy. Natanaw nilang bumalik na ang mga yon papasok sa kagubatan. Move! We need to move! Puntahan natin ang bahay ng sinasabi ng matanda! Wala silang choice sa mga pagkakataong yon. Kailangan nila ng mahihinto ang lugar para bigyan ng paunang lunas ang mga kasama nilang sugatan. Dinerecho nila ang direksyon na tinuro sa kanila na matandang babae. Makalipas lang ang ilang minuto, natanaw na nga rin nila ang isang bahay. Paglapit nila roon, inabutan nila si Aling Felia na naglalaga ng kamote. Agad namang itong lumapit sa kanila para asikasuhin sila. Nako, sinasabi ko na kasi sa inyo ayaw niyong makinig. Bakit ba mga sundalo ang tataas ng pride? Ihiga niyo mga kasama niyo. Tutulong ako sa inyo. Baka meron po kayong mga tela. Kailangan namin ng maraming tela. Marami akong tela rito. Kahit na isama niyo pa yung pante ko. Nagawa namang malapatan ng paunang lunas ang kanilang mga kasama. Buti na lang ay hindi malala ang tama ng iba sa kanila. Makalipas ang isang oras, nagpapahinga na ang mga yon sa loob. Si Sargento Mariano naman ay tahimik lang sa gilid at hindi pa rin ito makapaniwala sa lahat ng kanyang nasaksihan. Manang, Bakit iho? aswang ba ang mga nilalang na yon? Bumuntong hininga ang matanda at umupo sa upuan na nasa harapan nila. Mas bakas sa mukha nito ang takot at pangamba. Hindi ko na lang sinabi kanina kasi hindi naman ako sigurado. Pero oo, mga aswang ang mga nilalang na yon. Ang hindi ko nga lang alam bakit gumagamit na rin ng armas sa mga aswang. Ang pagkakalam ko kasi sa mga aswang, tradisyonal. Ang tanging ginagamit lang nila ay mga kuko at pangil. Pero kakaiba ang mga nilalang na yon. Matagal na ba mga aswang-aswang na yan dito sa Bukidnon? Hindi ko rin alam. Pero dito sa atin, matagal na yan sila. Matagal na yang naninirahan sa kagubatan. Pero hindi sila bumababa sa mga bayan dahil alam nilang maaari nilang ikapahamak. Matagal na rin ako sa gubat. Ilang beses ko na silang nakikita. Pero buti na lang, hanggang ngayon buhay pa rin ako. Hindi ka nila ginagalaw? Bakit? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Ilang beses ko na silang nakadaupang palad pero nananatili akong buhay. Siguro, kagaya lang din ng mga rebelde ang pag-iisip nila na bakit nila ako papatayin wala naman silang mapapala sa akin. Matanda na ako. Para sa paningin nila wala na akong kwenta. Ngayong kumpirmado na natin na mga aswang ang mga nilalang na yun, kailangan na natin maganda. Lalo na't alam natin na kaya rin nilang gumamit ng armas. Sir, anong gagawin natin? 3 na lang tayong medyo matino. Yung mga kasama natin, sugatan na. Manang, pwede bang dito muna mga kasama namin? Kailangan lang namin makahanap ng pagkakataon para makontak ang mga kasama namin sa kampo. Ay, oo naman. Pwedeng-pwede naman. Huwag kayong mag-alala. Gaya ng sinabi ko, meron akong taguan sa ilalim ng bahay ko. Ano bang tawag doon? Basement? Opo, basement nga po. Ang mabuti pa, tulungan niya muna akong dalhin ng mga kasama niyo sa basement. Agad nilang dinala sa basement ang mga sugatan nilang kasama. Pagkatapos, pumwesto na rin sila sa bakuran para magbantay. Kinaumagahan, nagpaalam na muna sila sa matandang babae. Kahit na hindi pa naman nila kilala ng lubusan ng matandang babae, tiwala silang magiging maayos lang ang kanilang mga kasamahan doon. Muli silang bumalik sa kagubatan. 3 na lamang sila nung umagang yon, pero hindi yun naging madlang sa kanila. Dahil pinangako nila na kahit na anong mangyari, kailangan nilang makabalik sa kampo. Hindi ako komportable na iniwan natin sila sa matandang yun. Pero nakita mo naman, tinulungan niya tayo, Joshua. Alan, hindi pa rin natin siya kilala. Paano kung miyembro rin pala ng mga rebelde yun? Wala naman na tayo magagawa. Kung hindi tayo babalik, paano natin sila may uuwi?
hindi naman tayo pwedeng tumambay doon kung kailan sila gagaling. Kailangan natin magpatuloy sa operasyon natin. Kung tutusin, wala pa nga tayong nasisimulan eh. Hindi pa natin nakakaharap yung mga rebelde. Ay, kakainis. Pakiramdam ko, wala akong kwentang leader eh. Huwag mong sabihin yan. Maayos ang ginagawa mo. Sadyang hindi lang natin napaganda ng nangyari kagabi. Isa pa, hindi naman sila mga pangkaraniwang nilalang lang eh. Ang mahalaga ngayon, buhay pa rin tayo. Malalaman ng mga nasa taas ang tunay na kalagayan natin. Kailangan talaga nilang malaman to. Kailangan malaman nila na hindi lang mga rebelde kalaban natin dito sa gubat. Ay, putik. Oh, bakit? Ano tong naapakan ko? Malambot. Tingnan mo, hindi naman yan bomba. Nang tingnan ni Sargento ang kaliwang paa niya, ay nakalubog na pala ito sa tain ng kalabaw. Hindi naman ito mabaho, pero sadyang maarte lang ang lalaki kaya kinailangan nilang maghanap ng mahuhugasan. Nakarating sila sa isang ilog. Nakapaghugas naman si Sargento doon. Pero pagkatapos nito, nawindang sila sa nakita nila sa tubigan. Merong mga bangkay na inaanod at bumabara na lang sa mga bato. Dahil dito ay naalarma sila. Inihanda na kagad nila ang kanilang mga baril at marahang lumapit sa mga bangkay. Nang suriin nila mga yon, namukhaan ni Sargento Mariano ang mga taong yon. Mga rebelde mga ito. Itong isa, deputy leader ito ng mga rebelde, si Kamusing. Ito namang isa, pinsan niya. Nasa tuktok sila ng bracket na binigay sa amin ng mga nasa taas. Base sa itsura nila, parang hindi sila pinatay gamit ang baril eh. Tingnan nyo, oh, parang mga hiwa lang ang nasa buong katawan nila. Mukhang wala pang 5 oras na pinatay ang mga ito. Hindi kaya aswang din ang pumatay sa kanila? Nagkatinginan ng 3 sundalo. Sa mga oras na yon, hindi na magawang kumontra pa ng sarhento. Alam niyang hindi yun imposibleng mangyari. Matapos silang suriin ang mga bangkay at wala naman silang nakuwang kahit na anong impormasyon, pinagpatuloy na rin nila ang kanilang paglalakad. Dahil nga sa pagsikot-sikot nila sa kagubatan para lang makaiwas sa mga maaaring makaengkwentro, inabot na sila ng hapon sa gubat. Natanong na rin nila ang kanilang kampo, pero malayo pa lang, nagtataka na sila kung bakit parang tahimik. Kung bakit parang may mga gamit na nakakalat sa labas. At ang mas kinabahala nila ay ang kanilang sasakyan na mukhang katatapos lang masunog. Anak ng... Joshua, patay na mga kasama natin dito. Dito rin! Sargento, mukhang inatake sila ng mga rebelde. Tingin ko hindi mga rebelde yung matake sa kanila eh. Mga hiwa rin ang meron sila, kagaya ng nakita natin bangkay ng mga rebelde. Bakit nila tayo pinag-iinitan? Mga bisit yung mga aswang na yan ha. Joshua, si Stella! Nang lamig ang mga palad ni Sargento Mariano nang maalala ang dalaga. Hindi nila nakita ang babae sa kampo. Kahit na anong bakas nito ay wala. Mas lalong kinabahan ng sarhento nang makita nila ang isang kapares ng sapatos ni Stella. Meron itong bahid ng dugo. Sinira nila lahat ng gamit natin, kaya mahirapan tayo makakontak sa mga nasa taas. Wala na tayong communication. No choice. Kailangan natin bumalik sa base. Hindi pwede. Kailangan ko mahanap si Stella. Malakas ang pakiramdam ko na buhay pa siya. Sige na, mauna na kayo. Hahanapin ko siya. Hindi. Kasama na ako. Ikaw na lang alan ng bumalik. Sasama na rin ako. Hindi rin naman maniniwala sa atin ang mga nasa taas eh. Kahit sabihin natin ang tungkol sa mga aswang. Pero kailangan pa rin natin subukan. Kailangan natin ng backup. Paano? Baka mamatay pa ako sa daan. Wala na tayong sasakyan eh. Napailamos na lang sa sariling mukha ang sarhento. Sumasakit na ang ulo nito kakaisip sa mga dapat nilang gawin. Paalis na sana sila sa kampong yon nang meron silang marinig sa loob ng isang tent. May kumalubog sa malaking kahon na naroroon. Naalarma ang 3 sundalo. Agad nilang dinampot ang kanilang mga armas at tinutok sa direksyon kung saan naroroon ang kahon. Maraan silang naglakad.
Si Corporal Atong na ang nagkusang buksa ng kahon. Tumambad sa kanila si Stella, pawis na pawis. Nang makita sila nito, ay wala itong pagdadalawang isip na bumangon at yumakap sa sarhento. Ayon sa babae, mag-iisang araw na siyang nasa kahon. Sa sobrang takot, parang ayaw nitong umalis sa loob. Anong nangyari dito, Stella? Joshua, sinabi ko na sa'yo, totoo mga aswang. Sila ang mga lumusok dito. At hindi lang sila basta aswang ha, mga sundalo rin sila. Ha? Paanong sundalo? Hindi ba sila mga rebelde rin na naging aswang lang din? Sundalo sila. Nakilala ko ang isa sa kanila. Hindi ko lang alam ang pangalan. Kung naalala mo dati yung isa sa mga kabaro nyo na may nanay na may cancer na tinulungan ni Papa. Nakita ko siya kasama ng mga umatake dito. Aswang na siya, Joshua. Aswang na siya. Yung ibang sundalo, nakilala mo ba? Hindi ko kilala ang iba. Pero tingin ko mga dati nyo silang kabaro. Kilala nila kayo. Alam nilang nandito kayo. At si Papa, narinig ko. Ano? Anong ginawa nila kay Major Solomon? Nahuli nila si Papa. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Pero siguradong nasa panganib ang buhay niya. Baka pinatay na siya ng mga aswang na dati yung kabaro. Walang giya. Paano naging aswang ang mga kabaro natin? Anong nangyari sa kanila? Nabasa ko na sa article ang tungkol sa mga taong biglang nagiging aswang. Merong isang aswang na gumawa nun sa kanila. Ginawa silang aswang? Paano mangyayari yun? Akala ko ba ang pagiging aswang namamana? Nakatuklas sila ng isang paraan para mas makapagparami. Tinatawag nila itong pagpapauri o sa sarili nilang lengguwahe, pangyayanggaw. May pinapakain o pinapainom sa mga biktima. Makalipas lang ng ilang araw, tatalab na ang yanggaw. Kung mas mahina ang resistensya ng biktima, ilang oras lang tatalab na. Kung malakas naman ang resistensya, matagal tumalab. Kung minsan, hindi tumatalab. May isang aswang na bumiktima sa mga kabaro natin at ginawa silang aswang. Tingin ko, sila rin ang pumatay sa mga rebeldeng hinahanap natin. Hindi na maganda to. Kailangan na talaga natin makalis dito. Imposibleng makalis tayo ngayon. Paanong imposible? Narinig ko kanina nung bumalik sila rito. Tatauhan na nila lahat ng lagusan palabas sa lugar na ito. Mahirapan tayong makalagpas lalo na ngayon. Sinunog nila ang mga sasakyan natin. Ay naku, bisit na buhay to. Bakit sumabay pa tong mga aswang na to Kung nakinig ka lang sana sa akin nung una pa lang, hindi na sana mangyayari ang lahat ng ito. At ako ngayon ang sinisisi mo? Stella, sundalo ko. Based on facts ang pagkilos ko. Hindi ako gumagalaw dahil lang sa mga sabi-sabi ng walang tsak na ebidensya. Kasalanan ko bang sinunod ko kung ano yung protocol namin? Inassign ako rito para i-rescue yung ibang kabaro namin. Hindi para alamin kung totoo ba ang aswang o hindi. Ikaw kasi, hindi marunong makinig kahit na kailangan. Bakit kita pakikinggan? Ikaw ba nagbigay sa akin ng order? Kung hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko, pwede ba manahimik ka na lang? Hindi ako nagbigay ng order sa'yo, pero ako nakakalam kung safe ba rito o hindi. Oo, tama na yan. Wala namang mangyayari kung pati kayo mag-aaway. Tama si James. Ang mabuti pa, umisip na lang tayo ng paraan kung paano tayo makakabalik. Babalikan natin ng iba natin mga kasama. Hindi na tayo pwedeng manatili pa rito. Napakadelikado. Baka bigla sila bumalik dito Kapag nangyari yun, baka hindi na tayo makawala pa. Kahit na hindi pa sila nagkakasundo ni Stella, walang magagawa si Sargento Mariano kundi ang isama ang babae. Kahit naman naiinis siya rito, hindi pa rin niya may tatanggi na mahalaga pa rin si Stella sa kanya. Sumapit ang kinagabihan. Tahimik silang naglalakbay sa kagubatan. Kinakabahan man, pero kailangan nilang lakasan ang kanilang loob. Ang tanging lugar na naisip nilang ligtas ay walang iba kundi ang bahay na matandang si Felia. Stella, bukod sa mga sundalo o mga kabaro naming naging aswang, ilan pa nakita mong aswang? Sila lang. Lahat sila naka-uniforme. Pero para silang mga zombie. Naalala ko lang, meron pa silang binabanggit na tinatawag nilang dalawang boss. Yung isang boss nila, matandang lalaki. At yung pinakamataas daw na boss, hindi na nila nasabi. Ang hinala ko talaga, nagpaparami sila ng lahi dito sa gubat.
Hindi ko pa alam kung anong motibo nila. Pero delikado ang mga sundalo kung patuloy silang pupunta rito. Siguro kung hindi napatay sa enkwentro si Major Cario, baka isa na rin siyang aswang. Ang ipagdasal na lang natin ngayon, sana buhay pa si Major Solomon. Tingin ko marami siyang masasabi tungkol sa mga nangyayari ito. At saka, teka, Bakit? narinig niyo ba yon? Ang alin? Umaangil. May umaangil. Aswang! Aswang yon! Tago muna! Tago bilis! Tumigil sila sa paglalakad. Pinakiramdaman muna nila ang paligid. Maya-maya pa, palakas na ng palakas ang angin. Parang palapit na rin yun ng palapit sa kinaroroonan nila. Noong mga sandaling yon, naramdaman ni Sargento Mariano ang paghawak ni Stella sa braso niya ng mahigpit. Ramdam niya ang takot ng babae. Dahil hindi nawawala ang angin, napilitan na silang lumabas para hanapin yon. Nakahanda lang ang kanilang baril at anumang oras ay ipuputok na yon kung kinakailangan. Maraan silang naglakad hanggang sa makarating na sila sa taniman ng mga saging. Doon nila mas narinig ang malakas na angil. Tumigil sila ulit. Nang ilawan nila ang sagingan, dito nila nakita ang isa sa mga sundalong aswang. Kumakain ng tao. Isang magsasaka na wakwak ang tiyan at napatagilid ang aswang. Tumingin sa kanila na parabang inuusisa kung sino sila. Anong gagawin natin? Walang magpapaputok. Pero aatakihin niya tayo. Kapag nagpaputok tayo, baka maalarma pa yung iba niyang mga kasama kung nasa paligid lang sila. May punto si Joshua. Huwag na huwag kayong gagawa ng kahit na anong ingay. Malakas ang pandinig nila kahit nasa malayo. Pagdating sa mga putok ng baril, lalo na mga kabaryo nyo pa dati mga naging aswang. Lumakas ang angin ng mga aswang. Binitiwan pa nito ang laman loob na kinakain at marahang gumalaw papalapit sa kanila. Dahil hindi sila maaaring gumamit ng baril, kinuha na lamang nila ang mga kutsilyo na kanilang daladala. Buddy, ang totoo niyan magkakabaro tayo. Hindi mo na ba kami natatandaan, buddy? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Sargento Mabanag. Kami ito, kabaro nyo. Huwag na kayong magtangkang makikinig siya sa inyo. Halimaw na ang utak niyan. At talata namang wala siyang pakialam kung sino kayo. Iandaan nyo na lang ang sarili ninyo. Ikaw, Stella, sa gilid ka muna. Magsasalita pa sana ang dalaga pero bigla namang umatake ang aswang na sundalo. Gumapang pa ito paakyat ng puno at saka lumundag sa kanila. Muntikan na nitong tamaan ng kalmot si Sargento. Mabuti na lang ay agad namang itong nakailag. Sunod na inatake ng aswang si Corporal Atong. Nakipagbunuan ng lalaki pero kakaiba ang lakas ng aswang na yon. Kahit na bato-bato at maskulado ang katawan ni Corporal Atong, nagawa pa rin itong ibalibag sa gilid. Dahil dito, sinubukan na rin ni Corporal Darius ang kanyang makakaya. Inundayan niya ng saksak ang aswang, pero nailagan siya nito. Nang makakuha ng tamang pagkakataon ng aswang, ay nahawakan nito ang kanyang kamay. Mahigpit ang pagkakahawak kaya parang madudurog ang kamay ng lalaki. Hindi naman na nagsayang ng oras si Sargento. Dali-dali itong lumapit at sinaksak ang aswang sa likod. Napitiwan ito si Corporal Darius. Pero parang wala lang nangyari. Nanatili itong nakatindig. Galit na lumapit kay Sargento Mariano. Kinalmot siya sa bandang balikat. Nadaplisan siya ng aswang, pero kahit naplis ay ramdam na ramdam niya ang nanunuot na hapdi. Hindi natin siya kaya ng mano-mano. Sa tingin ko, kailangan nyo ng gamitan ng baril, Joshua. Kabilugan pala ng buwan ngayon. Mas palakas sila sa mga ganitong pagkakataon. Mas malalagay sa alanganin ng mga buhay natin kapag nagpaputok tayo. Hindi na naituloy pa ni Sargento ang kanyang sasabihin nang muling umatake sa kanya ang sundalong aswang. At sa mga puntong yon, pumaibabaw na ito sa kanya. Kahit na anong gawin niyang pagpalag, ay hindi niya magawang maitulak ang aswang sa kanyang ibabaw. Maya-maya pa, isang malakas na putok ang kanilang narinig. Bumulagta ang aswang ng tama nito sa noo. Ang sabi ko, walang magpapaputok.
Bakit ba hindi nyo kayang sundin ang leader ninyo? Hindi kami nagpaputok, sir! Ako ang nagpaputok. Napaligon sila sa kaliwang banda nang lumabas mula roon ang matandang lalaki. Nang lalaki ang mga mata noon nang makilala na si Major Solomon pala ito. Nauna nang tumakbo si Stella at niyakap ang kanyang ama. Para itong anak na matagal nang nangulila sa magulang. Lintik na babae ito. Bakit ka narito? Kailan pa kita sinabihang magsundalo ka, ha? Pwede bang mamaya mo na ako sermonan kapag ligtas na tayo? Sobra kaya ako nag-alala sa iyo, Papa. Sir, pasensya na sir. Pagkakamali ko. Hindi ko nabantayan na nakapasok pala siya sa truck na ginamit namin papunta rito. Nang subukan naming ibalik siya sa base, hindi na namin nagawa dahil ang daming risky sa daan. Ang malaga sa akin, ligtas kayo. Sarento, kayo lang ba nandito? Nasaan na iba niyong mga kasama? Sir, wala nang iba sir. Inatake sila ng mga aswang. Yung iba naman iniwan muna namin sa isang matanda na gumamot sa amin. At sino naman ang dalawang ito? Corporal Alan Atong, sir. Reporting for duty, sir. Corporal James Dario, sir. Reporting for duty, sir. Pinagsasasabi niyong reporting for duty. Wala na tayo sa opisina ko. At hindi naman ako ang in charge sa inyo. Kailangan na nating umalis sir. Kailangan natin pumunta na muna sa ligtas na lugar. Nagmamadali na nilang nilisan ng lugar na yon. Ilang sandali lang ang nakalipas, meron silang narating na tambakan ng mga pinagbalatan ng buko. Sinamantala nila ang pagkakataon na makapagtago roon habang nagpapahinga. Nakita ko ang mga aswang kanina. May pupuntahan silang lugar na malayo sa direksyon natin. Kaya nakasisiguro akong hindi naman nila tayo makikita rito. Sir, ano ba nangyari? Nung iniwan ko kayo nung gabing yon, ano ba talaga nangyari? Huminga ng malalim si Major Solomon. Kahit ang veteranong sundalo na ito at sanay na sa mga labanan, ay bakas pa rin ng takot base sa pananalita nito. Isang bagay na kahit kailan, hindi naman nila nakita sa matanda. Nung gabing yon, nakatakas kayo sa mga rebelde. Dahil dumating ang mga kabaro nating naging aswang. Akala ko noon makakalis na kaming lahat. Pero sa kasamang palad, ako lang ang nakatakas. Yung mga kasama ko, nakuha sila ng mga kabaro natin. Yung mga kabaro natin na yon, sila ang mga kabaro natin na pinamumunuan ni Major Carrio. Nung una, nagulat din ako. Nawindang ako kasi yung mga aswang na umahabol sa akin ay binabaril din ako. Hindi ko sila magawang barilin nung una kasi mga kabaro natin sila. Pero sa halos 4 na araw ko na rito, doon ko na napagtanto na wala na silang pag-asang makabalik. Kahit nagagawa ko kasi silang kausapin, wala nang ibang takbo ang utak nila kundi ang pumatay at kumain. Kung hindi sana namatay si Major Carrio, sigurado kong hindi niya hahayaang mangyari ang mga ito. Anong gagawin natin ngayon, sir? Bakit akong tinatanong mo? Ikaw ang commanding officer sa operation na ito at hindi na ako. Ikaw ang in charge dito. Kaya ikaw ang dapat kong tanungin ngayon. Ano sa tingin mo ang pwede nating magawa ngayon? Napabuntong hininga na lamang si Sargento Mariano. Wala siyang maisagot. Dahil sa totoo lang, hindi niya rin talaga alam ang gagawin niya. Ang paghahanda niya kasi ay inilaan niya sa mga rebelde na inaasahan nilang makakatapat nila. Pero iba pala ang mangyayari. Kaya naman hindi niya malaman kung papaano niya lulusutan ang problemang yon. Kailangan mo ng masanay, Sargento. Darating ang araw, ikaw na rin ang gagawa ng mga ginagawa ko. Hindi naman habang buhay kasama niyo ko. Bakit, Papa? Sinasabi mo bang mamamatay ka na? Sira ulo. Ang sinasabi ko lang naman, magre-retire din naman ako. Manda ka sa akin kapag nakauwi tayo ng bahay. Akala mo natutuwa ako sa ginawa mo? Nag-aalala lang naman talaga ako sa iyo Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Major Solomon. Kahit na naiinis ito sa anak, hindi nito may kakaila na sa ilang araw na pagala-gala siya sa gubat ay nasabik din siyang makita ito. Hindi na sila nagtagal sa lugar na yon at ang masiguro nilang wala nang ang aswang sa paligid, nagmamadali na rin silang umalis.
Sa awa ng Diyos, wala naman silang nakitang aswang o kalaban sa paligid. Natatandaan din nila ang daan papunta sa bahay na matandang si Aling Felia. Pero nang dumating sila roon, ay nagtaka sila kung bakit nakapatay ang mga gasera sa loob ng bahay. Magulo na rin ang bakuran. Nagkalat ang iba't ibang gamit sa lapag. Dito bang sinasabi niyong pinag-iwanan niyo sa ibang ninyong mga kasama? Yes sir, pero parang may ibang nangyari dito ah. Men, be ready. Napalunok pa ng laway si Sargento Mariano nang buksan na nila ang bahay ni Aling Felia. Tinutukan nila ng ilaw ang pinto papuntang basement. Pagsilip nila sa baba, wala na ang mga kasama nila. Ang tanging natitira na lamang doon ay ang mga bakas ng dugo. Sir, mukhang nauna na yata tayo ng mga aswang. Sir, tingnan nyo dito sa labas. Nagmamadali nilang tinungo ang gilid ng bahay. Nakita nila roon ang isa sa mga kasama nila na iniwan lang nilang sugatan. Pero ngayon, wakwak na ang tiyan at hindi na rin makilala ang muka. Tinuluyan na nila ang isang ito. Baka marahil inabutan sila ng gutom habang kinukuha nila ang mga kasama ninyo. Ibig sabihin, itong isa ang naging hapunan nila, habang yung iba, dinala nila. Ang inaalala ko rin, si Aling Felia. Di ba ang sabi niya, hindi naman siya pinakikialaman ng mga aswang? Malamang isinama na rin siya dahil nalaman na meron siyang itinatago mga tao sa basement niya. Ay, tanga-tanga ko talaga. Sabi ko na dapat talaga hindi ako nagtiwala sa hindi ko naman kilala eh. Sinipa ni Sargento Mariano ng malakas ang drum na nasa gilid. Nagulat naman silang lahat ng sampalin ni Major Solomon ang sarhento ng malakas. Sa lakas ng pagkakasampal ay muntikan pa nga itong matumba. Papa, ginawa yun. Hindi ganyan ang ugaling itinuro ko sa iyo, Sargento. Nakarating ka na sa ganyang rango, pero para ka pa rin bata na nagmamaktol kapag nagkakamali ka. Ano ba ang ugali ng tunay na leader? Ganyan ba? Walang magagawa yung pagiging emosyonal mo. Sa mga ganitong sitwasyon, mas kailangan mong pagandahin ang utak mo. Dahil utak ang magliligtas sa atin at hindi emosyon. Nakakadismaya ka, Sargento. Sir, sorry sir. Alam mong hindi ako tumatanggap ng sorry sa mga taong nagkakaroon ng pagkakamali. Ang gusto ko, patunayan mo sa akin na hindi ka dapat nagsusorry. Patunayan mo sa akin na karapat-dapat kang tawaging sundalo. Naintindihan mo ba ako? Sir, yes sir. Pagkatapos ng usapan na ito, ang gusto ko'y maramdaman ko ang pagiging leader mo sa grupong ito. Ang gusto ko makita ay isang pinuno na kayang pangunahan ng samahan. At hindi isang binatang mainitin ang ulo kapag nilalamon ng katangahan. Understood? Sir, yes sir. Dahil masyado ng malalim ang gabi, ay ginamit na muna nila ang bahay na matandang si Aling Felia para magpalipas ng oras. Sa loob ng bahay ni Stella, habang ang apat na sundalo naman ay nasa bakuran lang, nagbabantay sa posible na bumalik ang mga aswang na kalaban nila. Mga bandang madaling araw, matutulog na rin sana si Sargento Mariano. Pero hindi nila inaasahan na ang tahimik na sandaling yon ay mababalot na naman ng tensyon. Isang kakilala nila ang dumating. Isang kaibigan para kay Major Solomon. Kaibigan! Major Carrio, buhay ka? Oo naman, bakit naman hindi? Ang buong akala namin ay patay ka na. Sabi sa report naipit ka sa enkwentro. Paano nangyaring buhay ka pa? Hindi na mahalaga kung papaano. Ang mahalaga buhay ako. At saka, hindi ba kayo masaya na nandito ako sa harapan ninyo? Sinuri ni Sargento Mariano ang isa pang matanda sa harapan nila. Nakasuot pa rin yun ang uniforme nilang pangmilitar. Pero marumi-rumi na. Nangangamoy na rin si Major Carrio. At nang tingnan ng sarhento ang mukha nito ay parabang merong nagbago. Masaya akong nalaman na nakaligtas ka pala sa nangyari. Pero, paano mo nalaman na narito kami? Ang dami mo naman tanong, best friend. Hindi ba pwedeng yakapin mo ako dahil nandito ako at buhay? Mawalang galang na sir. Pero bilang leader nila, hindi ko hayaan si Major Solomon na yumakap sa inyo. Teka. Sino ba itong bagito na ito, ha?
Siya si Sargento Mariano, ang commander sa 3 batalyon na pinadala rito sa Sapampalay. At bakit hindi ko pwedeng yakapin si Major Solomon? Eh, hindi pa nga kayo sundalo, magkaibigan na kaming dalawa. Ano ba problema mo, Sargento? May ilan akong katanungan sa'yo na dapat mong sagutin para pagkatiwalaan ka namin. Joshua, mataas ang rango niyan. Mas mataas pa yan kay Papa. Hayaan mo siya, Stella. Wala akong pakialam kahit na anong rango niya. Kahit pa siyang maging presidente. Kung lalabas siya bigla na parang kabuti at walang maayos na paliwanag, may karapatan akong protektahan ang nasasakupan ko. Hindi ko yata nagugustuhan ng tabas ng dila mo, bata. Bakit parang namumula mga mata mo? Malamang namumula mga mata ko. Ilang araw na akong walang maayos na tulog eh. Dahil pag-gala-gala lang ako sa gubat. Hindi yun ang inaasahan ko marinig. Sa tingin ko, hindi ka rin naman aamin eh. Pero pasensya ka na, Major Carrio. Unang tingin ko pa lang sa'yo, alam kong tama ang hinala ko. Solomon, ano ba itong sinasabi ng bata mo, ha? Sargento, diretsuin mo na ang gusto mong ipunto. Ang kasamaan mo, ang mga aswang na nakapalitan namin ng putok nung una. Hindi na ako magtataka kung pati ikaw ay aswang na rin. Siguro totoo nga na naipit ka sa engkwentro laban sa mga rebelde. Pero nabuhay ka nang dahil sa tinatawag nilang Yanggaw. Tumawa ng malakas si Major Carrio. Halos maghari ang boses nito sa buong paligid. Dahil doon, mas lalong lumakas ang inala ni Sargento na tama nga ang kanyang naiisip. Humarang si Sargento kay Major Solomon at siya ang humarap sa kausap nila. Pinatay niyo ang ilan sa mga kasamahan namin. Bakit? Bakit niyo ito ginawa? Mga kabaro niyo sila. Pare-pareho tayo naglilingkod sa bayan. Bakit kayo nagkaganyan? Biglang sumeryoso ang mukha ni Major Carrio. Biglang nandis ka mga matanto. Kaya tinutukan na nila ito ng kanilang baril. Pero kahit kaunti ay hindi man lang yun nakitaan ng kahit na anong takot. Tinatanong mo kung bakit namin to ginagawa? Bakit hindi mo muna tingnan ang sistema na ginagalawan ng mga kagaya natin? Alam kong pinadala kami rito para mamatay. Una pa lang, alam ko nang sinasabotahe lang kami ng mga nasa itaas. Gusto lang nila kaming malagas. Kaya kahit kulang ang impormasyon namin, minadali nila kaming magpunta sa battleground na ito. Ginagamit lang tayo ng mga nasa taas para sa mga pansarili nilang interes. Solomon, ayaw nila sa ating dalawa. Kaya tayong pinadala rito para mamatay na tayo. At alam mo kung bakit ayaw nila sa atin? Dahil kakampi natin ang dating direktor ng ahensya natin. At ngayon wala na siya. Tayo na ang isusunod ng mga tarantadong yon. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Paano ko malalaman? Wala ka namang ibang inatubag kundi ang pagpapataas mo ng ranggo. Hindi mo na namamalaya na unti-unti na nila tayong pinapatay, Solomon. Wala silang pakialam sa atin. Wala silang mga puso. Sa tingin mo, yung pagiging aswang mo ang magiging solusyon? Hindi ko ginusto maging ganito. Patay na kami kung tutuusin. Pero, nambuhayin niya kami. Oo, tiis kong ito na ang tamang solusyon para wakasan ang paggagamit nila sa atin. Kaya naman, kaibigan, sumama ka na sa amin. Gagantihan natin ang mga nasa itaas na yan. Sisirain natin ang sistemang ginawa nila para sa mga pansarili nilang interes. Sumama ka sa amin. Kapag naging aswang ka, mas nakakahigit ka na sa normal na tao. Magiging malakas ka na. Yung mga hindi mo nagagawa dati, magagawa mo na ngayon. Malaya ka sa lahat. At ang pinakamaganda sa pagiging aswang, meron kang kakayahan na balikan lahat ng taong gusto mong gantihan. Kaya, ano ba hinihintay mo, Major Solomon? Sumama ka na sa amin. Iwan mo na yung militar na yan dahil wala silang magandang may dudulot sa'yo. Dahil habang naroon ka sa mga nakaupong bulok na yan, mananatili ka lang din basura sa paningin nila. Isang basura na anumang oras, pwede nilang i-dispatcha. Hindi ako sasama sa'yo. Anong sinabi mo? Madilim na daan ang tinatahak mo ngayon.
Hindi ko kailanman naisip na sumama sa ganyang gawain, Karyo. At anong gusto mo? Maging tuta ka lang palagi ng mga tarantadong yon? Hindi ako nagpapakatuta sa kanila. Ang bayang ito ang pinagsisilbihan ko. Hindi ako gagaya sa iyo na sa halip na harapin ang tunay na problema, mas pinili mong maging panibagong problema. Tingin mo hindi ko hinaharap ang problemang sinasabi mo? Hinaharap ko sila. At yun ang dahilan kung bakit ako pinadala rito sa Sapang Palay. Kung hindi ka sasama sa akin sa laban na ito, magiging masalimuot ang buhay mo. Kahit makaligtas ka rito, babalik kang mababa pa rin sa paningin nila. Utusan, isang sundalong may mataas na rango pero sunod-sunuran sa mga amo. Maya ka naman, Solomon. Maya ka sa anak mo. Utusan ka lang ng mga taong punong-puno ng pagkaganid. Oo. Siguro nga, sumusunod lang ako sa sinasabi nila. Pero sa puso ko, ang bayan na ito ang pinagsisilbihan ko. Sa oras na makita kong may mali na sa pinagagawa nila sa akin, ako na mismo ang kusang aalsa sa kanila. Pero ngayon, ang bayan ang inuuna ko at hindi ang pansarili kong galit. Ibahin mo ako sa iyo, Karyo. Hindi tayo magkapareho sa maraming bagay. Iba ang prinsipyo ko kaysa sa iyo. Sinasabi mo bang kalaban mo na ako ngayon? Kung magiging banta ka sa buhay ng mga tao, oo, kakalabanin kita. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Hindi mo kami maisasama sa mga ginagawa mo, Major Karyo. Manahimik ka! Hindi ba kita kinakausap? Marunong ka ba makaintindi na nag-uusap pa kami? Umalis ka na. Bago pa namin iputok ang nakatutok na baril sa'yo. Pagsisisihan yung tumanggi kayo sa alo ko. Lalong-lalo ka na, Major Solomon. Bago ko umalis, meron muna akong ipapalaro sa inyo. May alaga akong nagugutom. Baka pwede nyo naman pakainin. Tumawa ng malakas si Major Karyo. Kahit gusto nang paputukan ni Sargento ang matandang yon, hindi niya magawa dahil naroon pa rin ang paggalang niya sa veteranong sundalo. Wala pang 2 minuto nang umalis si Major Karyo, biglang merong lumabas na isa pang sundalo. Aswang din ito. At ang sundalong ito ay ang tinatawag nilang Jumbo sa kampo. Ito kasi ang pinakamalaki ang katawan sa lahat. Bukod sa pagiging matangkad, kitang-kita ang pagiging maskulado nito. Namumula ang mga mata. Lumalabas-labas pa ang mahabang dila nito na parabang ahas. Teka, si Sargento Binag yan ah. Mababalya tayo niyan. Hindi na mangyayari yan. Walang pagdadalawang isip na pinagbababaril ni Sargento Mariano ang dati nilang kasama. Tinamaan yun sa katawan. Agad naman itong bumunagta. Ang buong akala nila ay madali lang nila itong mapapatay gaya ng ginawa nila sa unang aswang. Pero nagkamali sila. Nagulat na lamang sila nang biglang bumangon ang aswang na yun. Dala, pumasok ka na muna sa loob. Bakit lumabas ka pa? Mukhang hindi siya kagaya ng naunang kabaro natin na napas lang natin. Hindi pa rin nila tinigilan na aswang na yun. Makailang ulit nilang pinagbababaril sa katawan. Pero sa mga sumunod na senaryo ay nagagawa na nitong makailag sa mga bala nila. Mabilis ang aswang na yun. Hindi normal ang kilos. Kung gumapang naman ay para bang mauubusan ng lupa. Darius! Darius, sa likod mo! Dahil medyo malayo si Corporal Darius sa kanila, kaya hindi na nila nagawa pang tulungan yun na makailag. Huli na nang lumingon ng lalaki. Tinamaan na ito ng mahabang kalimutan sa katawan. Dahil dito ay agad nitong bumagsak. Mabilis namang lumapit si Sargento at muling nagpaulan ng bala. Si Corporal Ato naman ay hinila si Corporal Darius papasok sa bahay. Sargento, sabayan mo ako! Mukhang hindi talaga sila tinatablan ng bala. Busy to si Sargento Binag eh. Alam ko na kung saan siya patatamaan. Libangin mo siya, Sargento. Ako nang bahalang umasinta sa kainaan niya. Libangin? Paano ko siya lilibangin?
Aba syempre, mag-isip ka naman. Napaldok na lamang ng laway si Sargento Mariano. Dumistansya na siya ng bahagya. Binitiwan niya ang hawak na baril. Kapansin-pansin naman na parang nagtaka ang aswang sa kanyang kaharap. Sargento! Binag! Alam ko naririnig mo ko. Halika! Magmano-mano tayong dalawa! Kumungad sa kanila ang aswang. Maya-maya pa'y nakita na ng sarhento na nasa kanya na ang atensyon ng nilalang. Kinuha niya ang bato sa gilid at ipinukul niya sa aswang pero hindi tinamaan. Dahil sa kanyang ginawa, mas lalong nagalit ang aswang ngayon na naging dahilan para umatake ito sa kanya. Gumapang ito ng mabilis. Akmang kakalmutin na sana siya pero bigla na lang isang putok ng baril ang narinig. Kasunod nito ay agad na bumulagta ang aswang sa lapag. Nakita na lamang ni Sargento Mariano ang umaagos na dugo mula sa ulo ng aswang. Sa ulo, yun ang kainaan ng mga aswang. Kaya sa susunod na may makaharap tayo, sa ulo natin titirahin. Napabuntungin nga na lamang si Sargento Mariano habang nakatingin sa isa pang sarhento na wala ng buhay. Hindi maiwasan ng lalaki na manghinayang. Batid ni Sargento na ang kasama nilang yon ay dedikado rin sa trabaho. Pero nang dahil sa pagiging aswang ay nawala ang lahat ng dedikasyon at pagsisikap nito. Huwag kang malungkot, Sargento. Hindi na yan ang kakilala natin. Ibang nilalang na siya. Kaya huwag kang manghinayang sa ginawa mo. Tumungo na lamang ang sarhento. Inasikaso na lamang nila si Darius na medyo napuruhan sa likod. Mabuti na lang ay may mga nadala pa silang gamit sa panggamot. Kalaunan, naging maayos na rin naman ang pakiramdam ng lalaki. Pero dahil sa hapdi at sariwa ang sugat, hindi naman ito makagalaw na maayos. Ilang oras na lang naman eh. Isin na lang natin. Wala na matutulog para sakaling kailanganin nating umalis kagad. Hindi na tayo mahirapan. Ulat ang mga mata nilang lahat kahit na nakakaramdam na rin sila ng antok. Pagsapit ng umaga, agad na rin naman silang naghanda sa kanilang pag-alis. Bago nila lisanin ang lugar, inilibing muna nila ang bangkay ng aswang at dati nilang kasamahan. Hindi alam ni Sargento Mariano kung saan ang direksyon nila nung araw na yon. Ang tanging nasa isip lamang nito, kailangan nilang makaalis doon bago pa makaisip na bumalik si Mang Carlo. Habang sila ay naglalakad sa kagubatan, isang matandang boses ang narinig nilang umiiyak. Pamilyar ang boses na iyon kay Sargento at sa dalawang korporal. Kaya naman, dali-dali na nila itong pinuntahan. Natagpuan nila ang matandang babae na nakaupo sa gilid ng puno. Aling Felia? Diyos ko, salamat naman at dumating kayo. Akala ko'y wala nang darating, natulungan ako. Kayo, Usap, nagmamakawa ako sa inyo. Ayoko mamatay. Kasama niyo ako. May sugat po ba kayo? Wala naman. Wala naman ako sumo, pero katakot ko. Mabuti na lang ay nakatakas ako. Ang akala ko kasi wala na silang pakialam sa akin kasi matanda na ako. Pero nagkamali ako. Kinuha pa rin nila ako dahil nalaman nilang may itinago ko mga kasama nyo sa basement. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na ngayon kasi kasama mo na kami. Si Major Solomon pala. At ito naman yung anak niya. Nako, kinagagalap kong makilala kayo. Maraming salamat talaga sa tulong ng mga militar. Palagi kong nararamdaman na hindi ako nag-iisa. Sasama na po kayo sa amin. Pauwi na kami sa base namin. Ay nako, wag! Kalat sila ngayon sa mga kagubatan. Kung tutusin delikado nga itong nandito tayo dahil madalas silang napapadaan dito. Meron akong alam na lugar. Pwede natin taguan muna. Meron ding signal doon para makatawag kayo sa mga kasamahan ninyo. Nagkatinginan ng mga sundalo. Parang sinusuri pa nila ang sitwasyon kung talaga bang dapat silang sumama ulit sa matanda. Tiningnan ni Sargento ng maigi ang mukha na matanda. At sa hindi mapaliwanag na dahilan, nakaramdam sila ng kaba habang nakikita ang ngiti ni Aling Felia. Kalaunan, pumayag din naman sila sa sinasabi ng matandang babae. Ayon dito, meron itong alam na lumang kubo na malayo na sa Sapampalay.
Pumayag sila sa sinabi ng matandang babae, pero para kay Sargento Mariano, hindi lang yun para may matuluyan sila. Para na rin ito sa interes nilang obserbahan ang matanda. Nagtataka kasi siya na matapos ang lahat ng nangyari, parang hindi man lang binuksan ni Aling Felia ang usapan sa mga kasamahan nilang nasawi. Parang normal lang ang lahat para sa matandang babae. Habang naglalakad sila papunta sa sinasabi ni Aling Felia, hindi maiwasan ni Sargento na pagmasdan ang bawat kilos na matanda. Pero inabot na sila ng tanghali ay wala naman silang napansin na kahinahinala sa matandang babae. Nandito na tayo. Malaki ang kubong ito. Kasya naman kayo siguro sa loob. Mawalang galang na. Pero paano mo nalaman ang tungkol dito? Palapit na kasi rito yung baryo ng pinsan ko. Napapadaan ako dito madalas noon kapag pumapasyal ako sa kanila. Hindi ko inakala na nandito pa rin pala ang kubong ito. Linisin nyo na lang ang loob. Madali lang naman linisin yan. Linisin nyo na ang loob at magpahinga na kayo. Ako nang bahala magbantay rito. Sasama na kita, sir. Hindi na. Umaga naman na. Kaya wag mo akong intindihin. Tumango na lamang si Sargento Mariano at pumasok na rin sa loob ng kubo. Antok na antok pa rin talaga siya, kaya alam niyang kailangan na rin niyang magpahinga. Pagkatapos niya ay wala pang 2 minuto, nakatulog na kagad siya. Bandang hapon na nang magising siya. Siya na lang ang nakahiga. Lahat ng kasama niya ay nasa labas. Nag-uusap-usap, nagkakabiruan. Kahit papaano, nakaramdam siya ng kagaanan ng loob. Maya-maya pa, sumapit na rin ang kinagabihan. Dahil wala naman sila mga dalang pagkain, tanging mga kamuting kahoy lang na nakuha nila sa gubat ang nagsilbi nilang pagkain. Nasaan si Aling Felia? Ang sabi niya kanina, kukuha lang siya ng tuyong dahon at sanga para pong siga. Bakit hindi niyo na lang sinamahan? O kayo na lang sana ang gumawa? Alam niyo nang matanda at gabi na eh. Nagsabi naman kami sa kanya eh. Pero ang sabi niya, kaya naman daw niya. Noong mga sandaling yon, nakaramdam na ng hindi maganda si Sargento Mariano. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, sinadya na matandang yon na mawala sa eksena. Hindi na siya napakali, lalo na nang mapansin niyang kalahating oras nang hindi bumabalik si Aling Felia. Naalarma na sila. Pakiramdam ng iba ay may nangyari ng masama sa matandang babae. Pero para kay Sargento Mariano, may ibang nangyayari na hindi nila alam. Tumango lamang ang matandang babae. Nagsimula namang magpunta sa kagubatan ng 3. Maingat silang naglakad. Tinututok ang mga daladalang ilaw sa gilid-gilid. Mga ilang sandali lang, dito na sila nakaramdam ng kakaiba. May mga kaluskos na naman. Pagtutok nila ng ilaw sa kaliwa, may mga aswang na rin. Ganon din naman sa kanan. Hindi nagtagal, mula sa dilim ay lumabas si Major Cario. Ikaw na naman? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako narito para pilitin kayong sumali pa rin sa amin. Narito ako para dito na kayo ilibing. Tigil mo na ito. Wala itong patutunguhan kundi kamatayan. Ito lang ang tanging paraan para makaganti ako sa mga nakatataas. Kung ganun, wala na akong choice. Kailangan ko nang isalpak ang mga bala namin sa bibig mo. Yan! Yan ang gusto ko, lumalaban. Talagang lalaban kami hanggang dulo. Hindi na nagsayang ng oras si Sargento Mariano. Dali-dali nitong niratrat ang mga aswang. Marami agad sa mga yon ang nalagas. Habang ang 2 korporal naman ay hindi rin pinalagpas sa mga aswang na magtatangkang tumakas. Tila naduwag ang mga yon dahil ang tanging natira na lamang sa naroon ay si Mang Carlo. Sakto naman na naubusan na rin sila ng bala. Paano ba yan? Wala na kayong bala. Anong gagawin nyo ngayon, ha? Hindi kami natitinag kahit na mas malakas ka sa aming aswang to. Iandaan niyo mga sarili ninyo. Hindi na nagsalita pa si Major Cario. Agad-agad na itong gumapang papunta sa kanila at agad itong napaibabawan si Sargento Mariano.
Tutulong pa sana si Corporal Valles pero bigla namang sumakit ang mga sugat niya sa likuran. Kaya hindi na rin ito nakalapit. Buisit ka! Kinuha ni Corporal Atong ang mahabang baril at walang pagdadalawang isip na pinalo sa ulo ng aswang. Sa ginawa ni Atong ay nakaramdam yon ng pagkahilo. Pero dahil din doon, mas lalong nagkaroon ng dahilan ng matandang aswang para tapusin sila. Masyado niyo akong inabala! Tatapusin ko na kayo ngayon din! Lumundag ito kay Corporal Atong. Kahit na may kalakihan ng katawan ng lalaki, ay hindi tumubra sa lakas ng isang aswang. Mang itatarak na sana ni Major Cario ang mahaba nitong kuko, pero dumating naman ang mag-ama. Pinaputukan ng mag-ama si Major Cario. Dahilan para bumulagta ito kaagad. 4 na tama ng baril sa ulo at lahat yun ay asintado. Napabuntong hininga na lamang si Major Solomon. Kahit na ganun ang nangyari sa kanyang kaibigan, hindi nito maiwasan na hindi manghinayang. Si Major Cario ang pinakamaraming naabot sa kanilang serbisyo. Maraming humahanga roon. Kaya hindi lubos maisip ni Major Solomon na hahantong sa malungkot na katapusan ang buhay ng dating kaibigan. Buong akala nila ay nagtagumpay na sila. Pero ang hindi nila alam, hindi pa pala nila napapatay ang pasimuno ng lahat. Nakarinig sila ng mga yabag ng paa. Parang tumatapak sa mga tuyong dahon. Aling Pelia, saan ba kayo nang galing? Huwag kang lalapit sa amin. Bakit? Anong problema, Sargento? Isa rin siyang aswang at siyang nagsasagawa ng yanggaw. Nako, bakit naman ako pinagbibintangan mo, iho? Pagkakita namin sa iyo kanina, wala man lang kaming narinig na salita mula sa iyo tungkol sa mga kasamahan naming iniwan sa iyo. Bihira, matanda na ako. Paano naman ako magiging aswang? Kung hindi ka talaga aswang, hindi ka iilag dito. Inagaw ni Sargento Mariano ang baril ni Estela. Pinaputukan niya si Aling Felia. Nabigla sila nang mabilis itong nakalundag papunta sa silid. Sa puntong yun, kabanong, kumpirmado na ni Sargento Mariano na isa ring kalaban ang matandang babae. Nakakatuwa ka. Matalino ka talagang tao. Pinapahanga mo ako. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ginagawa mong aswang ang mga pangkaraniwang tao? Isa lang ang sagot ko dyan. Para mabuhay kong muli ang angkan ng mga aswang. Walang ano-ano, agad na nagbago ang anyo ni Aling Felia. Wala na siyang sinayang na pagkakataon. Tumakbo ng tumakbo ito, palibot nila Sargento. Hindi rin nila ito matamaan ng bala. Sobrang bilis. Hindi nila malaman kung saan ang punta nito. Mas mabangis pa ito kumpara kay Major Cario. Magbabayad ka, matanda ka sa ginawa mo sa amin! Niretrat naman ni Sargento Mariano ang matandang aswang. Pero naubos na lamang ang kanilang bala ay hindi man lang nila yun natamaan. Kalaunan, sila na ang nagalusan ni Aling Felia. Puro kalmot na sila sa iba't ibang bahagi ng katawan. At habang nangyayari yun, kakaibang ligaya ang nararamdaman ito. Mga inutil! Kaya kayo maagang namamatay dahil ang dadalhin yung kutuin! Lumapit ka sa akin para malaman natin kung sino mamamatay ngayong gabi! Kumakanga talaga ako sa katapangan mo, Sargento Mariano. Ang kaso nga lang, wala ka na ring magagawa. Dito na kayo lalagutan ng hininga dahil wala nang darating na tulong para sa inyo. Magsyanta kayo! Nang nakalipat na sa kanila ang aswang, pinunterian nito si Aling Stella, pero buti na lang ay naroon si Sargento Mariano para harangan yon. Ang lalaki na tinamaan sa tagiliran. Buti na lang ay hindi naman ito malalim. Tawang-tawa lang si Aling Felia. Pasimple lang binunot ni Sargento Mariano ang kanyang kutsilyo sa gilid. Bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Mamamatay kayo ngayong gabi o magiging magkauri tayo. Ang kapal ng mukha mo magtanong ng ganyan, siraulo ka? Akala mo porke mas malakas ka? Ikaw na agad ang mananalo? Subukan mo ako! Lumapit ka! Kumagat pa rin si Aling Felia para itong gutom na asong nagmamadaling tumakbo.
Nang makalapit na, ay dinamba si Sargento Mariano. Sinimantala na nila ang pagkakataon na malapit na ito sa kanila. Hindi na siya nagdalawang isip na itarak ang kutsilyo sa ulo ni Aling Felia. Sa ginawa niyang yon, gigewang-gewang ang matanda at tinanggal pa nito ang kutsilyo sa ulo niya. Pero mas lalong napabilis ang kanyang buhay. Ulo ang kahinaan niyo mga aswang. Pasensya ka na. Pero ikaw ang magpapaalam ngayong gabi. Pinilit pang magsalita ni Aling Felia noong mga oras na yon. Pero hindi na nito natuloy nang tuluyan na itong malagutan ng hininga. Nang ba siguro nilang patay na ang mga aswang, dali-dali na rin nilang nilinisan ng lugar na yon. Nang makauwi naman sila sa kanilang base, katakot-takot na sermon at suspindido ang ginawa sa kanila. Lumalabas kasi na hindi sila nagtagumpay sa kanilang ginawang operasyon. Ganun pa man, naging masaya na lang din si Sargento dahil kahit na papaano, makakasama silang nakabalik. Sir, nakuha na po ang lahat ng bangkay ng mga kasama natin. Pati na rin ang bangkay ng mga kabaro nating naging aswang. Ready to autopsy na rin para mas maniwala mga nakatatas na totoo mga sinasabi natin. Maraming salamat sa inyo. Hindi ito magiging posible kung wala kayo sa tabi ko. O di ba? Hindi ka napahamak nung nakinig ka sa akin? Binabati pa rin kita, Sargento. Para sa akin, ginawa mo ang lahat na makakaya mo. Yun ang pinakamalaga sa pagiging isang sundalo. Handa kang gawin ang lahat para lang sa hustisya at kapayapaan. Hindi man napromote si Sargento Mariano dahil sa pagkabigo nilang matalo ang mga rebelde na kung tutuusin ay patay naman na. Masaya pa rin si Sargento Mariano dahil sa mga aral na natutunan niya. Mga aral na hindi niya inaasahan. Kakailanganin din pala hanggang sa ngayon. Sa ngayon kabanong, nanatiling dead area ang Sapampalay sa Bukidnon. Dahil hanggang sa puntong ito, alam nilang naroon pa rin ang mga natitirang aswang na hindi nila napaslang. Kung magkaroon man ulit ng pagkakataon na tugisin ang mga nilalang na yon, hindi magdadalawang isip si Sargento Mariano. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa hustisya, para sa kaligtasan at higit sa lahat, para sa kapayapaan. Wakas,